Ang Yihua Group, isang kilalang kumpanya ng arkitektura sa High City, ay nagdaraos ng isang eksibisyon ng mga sketch ng gawa ni Taylor, isang internasyonal na tanyag na space designer. Ito sana ay isang magandang pagkakataon para sa Yihua na palawakin ang impluensya nito, ngunit sinira ito ni Buran. Nais niyang ilantad ang pagnanakaw ni Taylor sa kanyang gawa sa harap ng lahat, ngunit natuklasan siya ng seguridad at hinabol. Sa kawalan ng matatakbuhan, tumakbo siya sa palikuran ng mga lalaki upang magtago, at hindi sinasadyang nakita si Lu Chengyang na naroon upang makipagnegosasyon kay Madam Hua, ang taong talagang kumokontrol sa Yihua Group. Pinuna ni Lu Chengyang ang Yihua Group dahil sa lihim na pagmamanipula, sadyang panlilinlang at pangingikil sa mga kasosyo. Hindi pinansin ni Madam Hua si Lu Chengyang hanggang sa nagpatugtog siya ng isang recording mula sa kanyang telepono. Naitala sa recording si Izihe, ang pamangkin ni Madam Hua, na nakikipagsabwatan sa iba upang dayain ang mga resulta ng pagtanggap para sa hindi natapos na proyekto ng Yihua. Ginagawa itong proyekto na may pinakamataas na presyo ng lupa. Ito ang barahan ni Lu Chengyang. Walang magawa si Madam Hua at sumang-ayon sa kanyang kondisyon. Hinarang ni Buran si Lu Chengyang sa banyo. Sa wakas ay nakatakas mula sa paghabol ng seguridad. Gayunpaman, ang kanyang gusot na hitsura ay nagpaisip kay Lu Chengyang. Kinuhanan niya ng larawan si Buran gamit ang kanyang telepono bilang pag-iingat na baka siya ay maglaro ng laro ng pagpapabagsak. Nais ni Buran na kunin ang telepono niya upang burahin ang larawan. Nag-agawan ang dalawa at napunit ang damit ni Buran. Walang magawa si Lu Chengyang kundi hubarin ang kanyang jacket at ipasuot kay Buran. Sabay sabing kung magiging maayos ang lahat, buburahin niya ang larawan. Kung hindi siya naniniwala, may business card niya sa loob ng jacket. Maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya mamaya. Lumabas si Lu Chengyang sa banyo at hinarap si Izihe. Galit si Izihe kay Lu Chengyang dahil sa pagkuha ng larawan niya at nagplano siyang magdala ng mga tao para bigyan siya ng leksyon. Hindi natakot si Lu Chengyang at dahil sa kanyang kakayahan sa martial arts, handa siyang makipag-away sa kanila. Sa hindi inaasahan, lumabas si Buran, ginamit ang palusot ng live stream upang takutin si Izihe at madaling inayos ito. Bilang ganti, binura ni Lu Chengyang ang larawan sa harap ni Buran. Si Lee Min-kai, ang general manager ng Yihua Group, ay sinermona ng kanyang inang si Madam Hua dahil sa hindi epektibong pagtatrabaho. Pumasok si Buran sa pintuan at lumabas na siya ang anak ni Iminde, ang panganay na anak ni Madam Hua. Inakusahan ni Lee Min-kai si Buran na paninira kay Tailo para sa pagnanakaw ng kanyang gawa at pagsira sa eksibisyon. Inakusahan naman ni Buran ang pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin sa harap ng kanyang lola. Sinabing pinutol nila ang kanyang tuition fee bago pa man siya makapagtapos. At hinayaan pa nila si Tailo, ang kanyang propesor na tagapayo, na gamitin ang pagtulong sa kanya sa tuition bilang dahilan upang manggulo sa kanya. Ngunit, walang pakialam si Madam Hua, kinampihan niya si Lee Min-kai at nagtangkang sampalin si Buran. Pumunta si Buhiyon, ang ina ni Buran, upang saluhin ang sampal para sa kanyang anak na babae. Galit na galit si Buran at diretsahang sinabi ang tungkol sa pagkakakulong ng kanyang ama para sa pamilya. Muli namang sinisi ni Madam Hua si Iminde at sa sobrang galit ay nahimatay si Buhiyon. Kinailangan ni Buran na dalhin ang kanyang ina sa ospital para sa emergency na paggamot. Sa kabutihang palad, ayos lang si Buhiyon, ngunit ang bayad sa ospital ay naging problema. Sa kawalang pag-asa, kailangan ni Buran na hanapin ang kanyang lola para humingi ng tulong. Sabi niya, magiging mahalaga siya sa Yihua Group. Maaari siyang maging espiya sa pinsyang group ni Lu Chengyang. Inakala ni Madam Hua na hindi niya ito magagawa at sinabi sa kanya na patunayan ito sa pamamagitan ng pagkilos bago siya kausapin. Sa High City Construction Industry Summit, lumitaw si Lu Chengyang na nakakabighani. Ang pinsyang group ay itinatag 3 taon na ang nakalipas at sa loob ng 3 taon ay lumago ito sa punto na makipagkumpetensya sa Yihua Group na nagbigay ng paggalang sa mga profesional. Narinig ni Buran ang kanyang ikalawang tiyan na tumawag, nag-aayos ng beauty trap upang ibagsak si Lu Chengyang. Nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito upang makuha ang tiwala ni Lu Chengyang. Nang dumating si Buran, nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Kezi na nakakapit kay Lu Chengyang, siguradong siya ang inupahan ng kanyang ikalawang tiya. Naglagay si Kezi ng gamot sa alak, nilalapitan si Lu Chengyang, nagplano siyang imbitahan siya sa isang tagay, ngunit hindi inaasahang dumating si Buran, sinira ang kanyang plano. Ininom ni Buran ang alak para kay Lu Chengyang, na sinamantala ang pagkakataon na ilayo siya sa bulwagan. Nagsimulang umapekto ang gamot at kusang yakap at hinalikan ni Buran si Lu Chengyang. Noon niya lang nalaman na naglagay si Kezi ng gamot sa kanyang alak at medyo nagpapasalamat siya kay Buran sa pagliligtas sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Nahirapan si Lu Chengyang na ihatid si Buran pauwi. Hinalikan ni Buran ang liig ni Lu Chengyang, nag-iwan ng ilang mapupulang marka. Kinaumagahan, nang magising siya, nagsimulang sumigaw si Buran at may naisip si Lu Chengyang na paraan upang harapin ito. Pagkatapos makita ang surveillance camera, agad na tumahimik si Buran. Nagmakaawa siya kay Lu Chengyang na bigyan siya ng pagkakataong magtrabaho sa pinsyang. Ngunit tumanggi siya, sinabing hindi basta-basta ang pinsyang group. Bagamat tumanggi si Lu Chengyang na bigyan si Buran ng backdoor para makapasok sa pinsyang. Hindi siya nawala ng pag-asa, bagkus ay nagpasya siyang umasa sa kanyang kakayahan at kwalifikasyon upang makapasok sa pinsyang. Sa huli, sa industriya, kilala ang pinsyang sa kakaiba at bagong kakayahan nito sa disenyo. Kaya, nag-apply si Buran para sa trabaho at nakibahagi sa isang panayam.
Ang paksang ibinigay ng nag-interview ay ang pagdisenyo ng interior decoration sketch para sa isang customer na may kapansanan sa binti na maisukat na humigit kumulang 40 metro kwadrado at may 1 oras na itinakdang oras. Pagkatapos ng oras, naisumite na ng lahat ng nag-interview ang kanilang mga gawa at tanging ang disenyo ni Buran ang pinakaangkop sa mga kinakailangan ng nag-interview. At isinaalang-alang pa nito ang espesyal na kalagayan ng customer na may kapansanan. Si Lu Chengyang, na nanonood sa pamamagitan ng surveillance camera, ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Sa huli, sina Buran at isa pang lalaki ang nakapasa sa interview. Labis na natuwa si Buran. Agad na ibinalita ni Buran ang balita sa kanyang ina na nagkataong araw din ang paglaya ng kanyang ama, si Imingde, mula sa kulungan. Nagmamadali siyang pumunta sa kulungan para sunduin ang kanyang ama, ngunit hindi inaasahan, paglabas pa lang ni Imingde sa kulungan ay humingi na agad ito ng pera sa kanya, sinabing gusto niyang maglibang. Hindi maiwasang magalit si Buran, walang isa man lang sa pamilya ang sumundo sa kanya, ang kanyang ina ay nasa ospital pa, ngunit ganoon ang kanyang ugali. Walang sinabi si Buran, inilan niya ang kanyang ama sa ospital. Nag-aalala si Lu Chengyang sa kalagayan ng pagpapagamot ng kanyang nakababatang kapatid na babae, si Lu Siji, at pumunta rin sa ospital, kung saan nagkataon siyang nakita sina Buran at Imingde. Pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Buran, nagsimula siyang magduda sa layunin ng kanyang pagpasok sa Pinsyang. Pagbalik sa kumpanya, agad siyang nag-utos sa kanyang kalihim na kanselahin ang pagkuha kay Buran, gaano man kagaling ang kanyang kakayahan, hindi kukuha ng tao mula sa pamilya ang Pinsyang. Sa kabilang banda, masayang-masaya pa rin si Buran, pumunta siya kasama si Imingde sa bahay ng kanyang lola. Nagkunwari si Imingkay na masigla at sinabihan pa ang kanyang asawa na maglipat ng pera kay Imingde. Masayang umalis si Imingde na lasing. Ibinalita ni Buran ang tungkol sa kanyang paparating na trabaho sa Pinsyang sa kanyang pangalawang tiyuhin at pangalawang tiyahin, ngunit hindi sila naniwala. Hindi nagtagal ang kaligayahan ni Buran, nakatanggap siya ng tawag mula sa Human Resources ng Pinsyang at nalaman niyang kinansela na ang kanyang pagkuha. Medyo nalungkot si Buran at sa sandaling iyon, tumawag si Kim Sun, ang matalik niyang kaibigan. Agad siyang nakaisip ng paraan para lapitan si Lu Chengyang. Si Kim Sun ay may sideline na private investigator. Nakuha niya ang ebidensya ng pangangaliwa ng asawa ng isang kliyente at mula doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong umupa ng isang apartment sa Fulay Court sa murang halaga. At ang apartment na ito ay katabi ng bahay ni Lu Chengyang. Nagkunwari si Buran na nagkataong nakita si Lu Chengyang para isauli ang kanyang jacket at kasabay nito ay nagpakita ng panunuyo na ikinahiya niya, ngunit hindi siya pinansin ni Lu Chengyang. Nagpasya si Buran na muling palamutihan ang bagong apartment at sinamantala ang pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan kay Lu Chengyang. Isinabit din niya ang kanyang mga nakaraang draft ng disenyo sa balkonahe. Nais niyang matuklasan ni Lu Chengyang ang kanyang talento. Ngunit nagkunwari si Lu Chengyang na walang nakita. Ang kanyang underwear ay tinanggay pa ng hangin papunta sa balkonahe ni Lu Chengyang. Nahihiya siyang humingi ng tulong sa kanya. Ang ugali ni Lu Chengyang ay ikinadismaya ni Buran. Nagbigay ng ideya si Kim Sun sa kanya na maghanap ng proyekto na labis na pinapahalagahan ni Lu Chengyang at maaari niyang ipakita ang kanyang talento sa proyektong ito upang humanga si Lu Chengyang. Sa kasalukuyan, ang ampunan na sinusuportahan ni Kim Sun ay malapit ng kumpunihin at labis na pinapahalagahan ni Lu Chengyang ang proyektong ito. Inisip niya na maaari itong samantalahin ni Buran. Kinabukasan, dinala ni Kim Sun si Buran sa ampunan. Nagkataon na naroon din si Lu Chengyang ngayong araw. Malalim ang kanyang damdamin para sa ampunan dahil doon siya lumaki. Kinuha siya ng kanyang adoptive father na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ngunit ang kanyang adoptive father ay pinilit na tumalon mula sa Ihwa Tower na isang walang hanggang sakit sa kanyang puso. Ang nagpilit sa kanyang adoptive father na tumalon mula sa Ihwa Tower ay ang Ihwa Group at ito rin ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang Ihwa Group. Nagulat si Lu Chengyang nang makita si Buran sa ampunan na nagpadagdag sa kanyang hinala sa layunin nito. Dahil sa proyektong pag-aayos ng ampunan, tila may nahulaan si Lu Chengyang at nagsimula siyang mangutya kay Buran. Sa pagkakataong ito, hindi na nambobola si Buran tulad ng dati at hindi na rin niya binigyan ng magandang tingin si Lu Chengyang at direkta niyang dinala ang mga bata sa loob ng bahay. Nakita ni Kim Sun ang kanyang ekspresyon at nahulaan niyang nakita niya si Lu Chengyang, lumapit siya para aliwin siya at hinila siya upang sumayaw kasama ang mga bata. Bagamat hindi magaling sumayaw si Buran, gusto niya talagang makipaglaro sa mga bata. Sa labas, ipinakilala ng dian sina Kim Sun at Buran kay Lu Chengyang. Si Kim Sun din ay isa sa mga sponsor ng ampunan. May masamang pagtingin si Lu Chengyang kay Buran, kaya sa harap ng dian, wala siyang magandang sinabi tungkol sa kanya, ngunit inisip naman ng dian na hindi ganoon si Buran. May natanggap na tawag si Lu Chengyang mula sa isang espiya. Sinabi nito na ang Ihwa Group ay nakikipag-ugnayan kay Tailo. Dahil nais ni Lu Chengyang na imbitahan si Tailo na magdisenyo ng proyekto para sa pagsasaayos ng ampunan, natatakot siyang sisirain ito ng Ihwa Group, kaya inutusan niya ang taong iyon na imbestigahan kung ano ang kanilang pinaplano. Kasabay nito, sina Imingde at Izihe ay nagpaplano rin kung paano haharapin si Lu Chengyang. Nararamdaman nilang hadlang si Buran, kaya nakaisip sila ng paraan para
para paalisin siya kay Lu Chengyang. Iyon ay bilhin ang apartment na inuupahan ni Buran sa Fulay Court at pagkatapos ay paalisin siya sa pangalan ng may-ari. Nagpatuloy si Buran sa pagpapaganda ng apartment. Ang inay ng grill ay nagpahinto kay Lu Chengyang na makapagpahinga. Walang nagawa si Lu Chengyang kundi tawagan si Buran para huminto. Ngunit lumagpas na sa itinakdang oras ng pamamahala para sa paghinto ng konstruksyon at hindi siya pinansin ni Buran. Sa sandaling ito, dumating ang real estate agent. Sinabing nagpa siya ang may-ari na ibenta ang apartment at hiniling kay Buran na maghanda na para umalis kaagad. Agad na tinanong ni Buran si Kim Sun at nalaman niyang may nag-alok ng mataas na presyo para bilhin ang apartment at ngayon lang niya nalaman ang balita. Habang nag-aalala si Buran, lumabas si Lu Chengyang, ibinigay ang kanyang business card sa real estate agent. Sinabing handa siyang magbayad ng dagdag na 5% na komisyon upang kumbinsihin ang may-ari na ibenta sa kanya ang apartment. Hindi alam ni Buran kung ano ang balak niyang gawin, ngunit tila tinutulungan niya siya. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag si Lu Chengyang mula kay Tailo. Narinig ni Buran ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Inimbitahan ni Tailo si Lu Chengyang na magdisenyo ng proyekto para sa pagsasaayos ng ampunan. Dating propesor ni Buran si Tailo, alam na alam niya ang tunay na ugali nito. Gusto niyang himukin si Lu Chengyang na huwag makipagtulungan kay Tailo, ngunit paano naman siya papakinggan nito? Pag-uwi niya, naalala ni Buran ang mahirap na panahon noong nag-aaral siya sa ibang bansa. Bago magtapos, nalaman ni Buran na natigil ang kanyang student loan at nagsimula siyang mag-alala sa kanyang buhay pagkatapos. Sa sandaling ito, inalok ni Professor Tailo ang kanyang tulong. Sinabing maaari niya siyang tulungan na makakuha ng pinakamataas na scholarship. Ang kanyang antas at kakayahan ay karapat-dapat din, ngunit ang kondisyon ay kailangan niyang maging babae niya. Paanong susuko si Buran? Nagkunwari siyang pinapunta si Tailo na maligo at pagkatapos ay sinunog ang lahat ng draft ng disenyo sa kanyang desk upang maglabas ng galit. Dahil dito, ginantihan siya ni Tailo at binugbog siya. Nagpunta ulit si Lu Chengyang sa ampunan. Hinikayat siya ng dian na payagan si Buran na sumali sa disenyo ng pagsasaayos, ngunit hindi pumayag si Lu Chengyang. Inakala niyang susuko si Buran dahil sa hirap, ngunit hindi niya inaasahang makikita pa rin niya ito sa ampunan. Nadulas si Buran at natumba. Napunit ang kanyang labi, tinulungan siya ni Lu Chengyang na linisin ang sugat. Sinamantala ni Buran ang pagkakataong ito, nagmakaawa na makasali sa disenyo ng pagsasaayos. Ngunit hindi pa rin pumayag si Lu Chengyang at sinabihan pa siyang talikuran na ang ideyang ito. Nagalit si Buran at lumapit si Daohua, isang bata sa ampunan, para aliwin siya. Sa pamamagitan ng pagkukwento ni Daohua, nalaman ni Buran na si Lu Chengyang ay isang taong labis na nagmamalasakit sa ampunan at mahal na mahal ang mga bata, kaya di nagbago ng husto ang impresyon niya sa kanya. Narinig ni Kim Sun mula sa kanyang mga kaibigan na si Tailo ay nakasakay na sa eroplano pa uwi at malapit na siyang dumating sa hotel upang makipagtulungan sa pinsyang. Upang lumipat sa pinsyang, hindi ito angkop sa kanyang pagkatao, tiyak na may masamang balak. Kaya, inalam niya ang schedule ni Tailo, nag-make-up, sinundan sila sa hotel, nais niyang malaman kung ano ang pinaplano ni Tailo at Ihua. Sinundan ni Buran si Tailo sa hotel, nakita si Lu Chengyang na nag-entertain kay Tailo sa restaurant. Hindi sinasadyang natuklasan niya si Tailo, na dati ay hindi kumakain ng karne, ngayon ay masarap kumain. Pagkatapos, sinundan niya si Tailo sa elevator, at galante si Tailo na pinindot ang elevator para sa kanya. Nadiskubre ni Buran na nawala ang kuko ni Tailo na may fungus. Nagsimula siyang magduda na peke ang taong ito, kaya tinanggal niya ang kanyang sombrero at maskara. Sinusubukan kung makikilala siya ni Tailo. Totoo nga, hindi siya nakilala ni Tailo, lalong naging tiyak si Buran sa kanyang hula. Nag-alala si Buran na maloko si Lu Chengyang, gusto niya itong abisuhan, ngunit si Lu Chengyang ay umuwi at naligo, hindi sumasagot sa telepono, at walang sumasagot sa pagkatok sa pinto. Walang nagawa si Buran kundi makipagsapalaran na umakyat sa balkonahe, patungo sa bahay niya, ngunit naipit sa gitna, at tinulungan siya ni Lu Chengyang makalaya, at nagkaharap sila, na napakalapit. Galit na pinalabas ni Lu Chengyang si Buran, narinig niyang gusto pa niyang umakyat sa balkonahe, at mabait pa rin siyang nagpapaalala na mag-ingat siya, dahil mayroon pa siyang mga magulang na nag-aalala sa kanya. Malakas na ipinaalala ni Buran sa kanya na peke si Tailo, at tiyak na may masamang layunin. Natuklasan ni Izihe na baka alam ni Buran ang tungkol sa peking Tailo, at nag-aalala siyang masisira nito ang kanilang plano, kaya agad siyang nakipag-usap sa kanyang ama. Nagpa siya si Imingkay na imbitahan ang totoong Tailo. Kung magkakaroon ng ideya si Lu Chengyang tungkol sa totoong Tailo, maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makipagtulungan kay Lu Chengyang. Nagpatuloy si Buran sa pagsubaybay sa hotel. Nais niyang ilantad ang peking Tailo, ngunit hindi niya inaasahang dumating na ang tunay na Tailo. Inakala niyang ito ang impostor, kaya sinundan niya ito, kinuhanan ng larawan, at sa huli ay hinila siya ni Tailo sa kanyang silid. Narinig ni Kim Sun ang balita mula sa nobya ni Tailo. Nag-alala siya sa kaligtasan ni Buran, kaya nagmamadali siyang pumunta sa hotel, at kasabay nito ay ibinalita niya ito kay Lu Chengyang. Kasabay nito, ibinalita rin ni Imende ito kay Lu Chengyang. Sa kabutihang palad, nakarating si Lu Chengyang sa tamang oras, at nakaligtas si Buran. Pinrotektahan ni Lu Chengyang si Buran, pagkatapos ay pinauwi siya, at sinuntok si Tailo.
Ngunit hindi alam ito ni Buran, inakala niyang duwag si Lu Chengyang, takot sa gulo, at gusto ring makipagtulungan kay Tailo, na ang pang-aapi sa kanya ay walang halaga kumpara sa interes. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Lu Chengyang na si Imingde ang nagbigay ng balita sa kanya. Tinawagan niya ang kabilang partido upang tanungin ang kanilang layunin, ngunit hindi sinabi ni Imingde ang totoo. Para sa mga bata sa ampunan, inilaan ni Buran ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagdisenyo ng mga sketch. Ibinigay niya ang mga sketch sa DN at tuwang-tuwa ang mga bata nang makita ang disenyo. Hindi na siya pupunta dito pagkatapos. Nalaman ni Lu Chengyang ang tungkol sa panghaharot ni Tailo kay Buran at nalaman din niya ang sitwasyon nito sa pamilya I. Nagsimula siyang maawa sa kanya. Nagpasya siyang makipagtulungan kay King Sun upang ilantad ang tunay na mukha ni Tailo. Humingi si Tailo ng malaking bayad mula sa Ihwa at pumayag na makipagtulungan sa Ihwa. Ito ay napakabuti para sa Ihwa na mapanalunan ang proyekto ng pagsasaayos ng ampunan. Si Lee Min-kai, sa ilalim ng paalala ng kanyang asawa, ay walang magawa kundi sumang-ayon sa kahilingan ni Tailo. Sa seremonya ng pagpirma ng kooperasyon sa pagitan ng Ihwa at Tailo, nais ni Buran na gamitin ang pagkakataong ito upang ilantad si Tailo, ngunit hinarang siya ng seguridad. Nang magdesisyon siyang sumugod sa entablado, kumilos si Lu Chengyang. Sa malaking screen ng bulwagan, nagsimulang ipalabas ang video ng panghaharot ni Tailo sa mga babaeng estudyante. Natakot si Tailo at nagkagulo ang eksena. Nang malaman ni Buran na si Lu Chengyang ang may gawa nito, naantig siya at umiyak, nagpasalamat sa kanya. Sinira ni Lu Chengyang ang reputasyon ni Tailo, na parang nagiganti na rin para kay Buran, na labis na nakaantig sa kanya. Sa sandaling ito, si Buran, na kilalang matalas magsalita, ay hindi makapagsalita at tumingin lamang kay Lu Chengyang na mailuhang mata. Ang press conference at contract signing sa pagitan ng Ihwa at Tailo ay naantala at nagmamadaling humarap si Madam Hua upang iligtas ang sitwasyon. Ipinanukala na walang alam ang Ihwa sa ganoong kasamang pag-ugali ni Tailo at ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang partido ay nagtatapos dito. Ibinigay ng Peking Tailo kay Lu Chengyang ang isang card. Sinabing ito ang halaga ng perang ginamit ni Lee Min-kai upang suhulan siya. Magkambal sila ng totoong Tailo at palagi siyang ginagamit ng totoong Tailo. Sa pagkakataong ito, salamat kay Lu Chengyang, hindi siya nahulog sa kailaliman. Sa plano upang ilantad si Tailo, si Kezi ay may mahalagang papel. Maluwag sa loob na pinatawad ni Lu Chengyang ang kanyang nakaraang paglalagay ng gamot sa alak, at kasabay nito ay kinuha siya upang magtrabaho bilang marketing department director ng Pinsyang. Ang Ihwa ay isa ring biktima, sila ay inalis mula sa kompetisyon para sa proyekto ng pagsasaayos ng ampunan. Direktang kinuha ng Pinsyang at naging kontraktor ng proyektong ito. Ngunit tila hindi nag-aalala si Madam Hua, tila may iba pa siyang plano. Gayunpaman, ang regalong ipinadala ni Lu Chengyang ay labis na ikinagalit niya. Sa loob nito ay ang suhol na tinanggap ng Peking Tailo mula kay Lee Min-kai. Galit na galit si Madam Hua at pumasok sa opisina ni Lee Min-kai. Pinilit siyang lumuhod at magsisi dahil sa pagpapahiya sa kanya. Nasampal pa rin siya. Pumunta si Buran sa isang noodle shop para kumain at nagkataon na nakita niya si Lu Chengyang. Nagpasalamat si Buran kay Lu Chengyang. Sinabi niya na hindi lang dahil sa kanya kaya niya tinuruan ng leksyon si Tailo, kundi para na rin sa mga bata sa ampunan. Pagkatapos, formal niyang inimbitahan si Buran na sumali sa proyekto ng pagsasaayos ng ampunan. Nang marinig ito ni Buran, labis siyang natuwa at handa na sanang pumayag. Ngunit sa sandaling ito, tumawag si Madam Hua. Sinabihan siyang ibunyag ang impormasyon tungkol sa proyekto ng pagsasaayos ng ampunan sa kanya pagkatapos makipag-ugnayan kay Lu Chengyang. Walang nagawa si Buran kundi sabihin kay Lu Chengyang na kailangan pa niyang pag-isipan ito. Kinagabihan, tinawagan ni Buran ang kanyang lola, sinabing hindi maaaring maging kasangkapan ang ampunan para makapasok siya sa Pinsyang para makipag-away, na nangangahulugan ding tumanggi siyang maging espiya para kay Madam Hua. Sa kabilang banda, gusto ni Lu Chengyang na malaman ang iniisip ni Buran, kaya pumunta siya sa bahay nito para magtanong. Mayabang na sinabi ni Buran na maaari siyang magtrabaho sa Pinsyang, ngunit kailangan siyang humingi ng tawad ni Lu Chengyang. Nag-alok si Lu Chengyang ng kaakit-akit na alok kung papasok siya sa Pinsyang, makakakuha siya ng taos-pusong tawad mula kay Tailo at tutulungan din siya nitong maging isang internasyonal na tanyag na designer. Agad na nagbago ang ugali ni Buran, tumango at pumayat. Pag-uwi ni Lu Chengyang, tinawagan niya si Secretary Yao. Sinabihan siyang ayusin ang mga formalidad para makapagtrabaho si Buran kinabukasan. Inakala ni Secretary Yao na ito ang paraan ng boss para harapin ang Ihwa, ngunit kinikilala talaga ni Lu Chengyang ang kakayahan ni Buran. Kinabukasan, masayang pumunta si Buran sa ospital para sunduin ang kanyang inapauwi at ibinalita rin sa kanyang mga magulang na magtatrabaho na siya sa Pinsyang. Hindi nagulat si Iminde sa balitang ito. Dumating si King Sun para sunduin sila at pagkatapos ay pumunta silang lahat sa pamilyar na restaurant para kumain. Nalaman ni Yizihe na may papel din si King Sun sa pagbagsak kay Tailo, kaya nagplano siyang magdala ng mga tao para maghiganti. Nakita ito ni Lu Chengyang at lumapit upang tumulong. Nakita ni Iminde na hindi maganda ang sitwasyon at lumapit din siya. Nais ni Izihe na pukawin ang alitan sa pagitan ni Iminde at Lu Chengyang dahil hindi rin nakaligtas si Iminde sa kaugnayan sa pagpilit sa adoptive father ni Lu Chengyang na magpakamatay. Madaling nalutas ni Iminde ang problemang ito na nagpabitiw kay Izihe. Sinabi pa niya ang tungkol sa dati ng kasunduan sa kasal ni Lu Chengyang at Buran na labis na ikinagulat nilang dalawa. Lihim na nagpasalamat si Buran na hindi natuloy ang kasal, habang si Lu Chengyang naman ay medyo nagalit. Maagang
gumising si Buran at sabik na naghanda para sa kanyang unang araw ng trabaho sa Pinsyang. Hindi inaasahan na flat ang gulong ng kanyang e-bike. Nagkataon, bumaba din si Lu Chengyang. Nagmakaawa siyang sumabay kay Lu Chengyang, ngunit hindi niya siya binigyan ng pagkakataon. Sa halip ay pinaghihinalaan pa siyang sinadya niyang alisin ang valve ng gulong upang mapalapit sa kanya. Nang makita si Lu Chengyang na umalis, nagalit si Buran at nagmura. Sa kawalang pag-asa, kailangan niyang tawagan si Kim Sun upang iligtas siya. Sa underground parking lot ng Pinsyang, pagkababa pa lang niya ng kotse, nakita ni Buran si Kezi na pumunta rin upang mag-report para sa trabaho. Labis siyang nagulat, hindi niya inaasahang magiging mapagbigay si Lu Chengyang sa taong naglagay ng gamot sa kanyang ala. Mabait siyang nagpaalala kay Lu Chengyang, ngunit nagpakita siya ng paghama. Lumapit si Kim Sun upang batiin si Lu Chengyang at hiniling na alagaan niya si Buran, kumikilos bilang isang kasintahan at medyo naiinis si Lu Chengyang. Pumunta si Buran sa Human Resources Department para mag-report. Si Secretary Jiao ang namamahala sa parehong Human Resources at Marketing Departments at direkta niyang itinalaga si Buran sa Marketing Department bilang assistant ni Kezi. Labis itong ikinagalit ni Buran na wala ang kanyang magandang kalooban. Ayos lang na hindi siya inilagay sa Design Department pero kailangan pa siyang magtimpla ng tsaa at magbuhos ng tubig para kay Kezi. May limitasyon din ang pagtitiis kaya sumugod siya sa opisina ni Lu Chengyang upang humingi ng hustisya. Siyempre, may dahilan si Lu Chengyang tulad ng pagsasanay o pag-alam sa merkado na nagpatahimik kay Buran. Ngunit naalala ni Buran ang pangako ni Lu Chengyang kagabi, hiniling niya itong tuparin ang pangako at piliting humingi ng tawad si Tailo. Hindi niya inaasahan, agad na binuksan ni Lu Chengyang ang kanyang telepono at tumunog dito ang paghingi ng tawad ni Tailo. Napigilan ni Buran ang kanyang galit at handa nang umalis, sinabihan siya ni Lu Chengyang na timplahan siya ng isang tasa ng wolfberry na tubig kaya wala siyang nagawa kundi sundin ito. Sa pantry, nakita niya ulit si Kezi at nag-away silang dalawa. Binuhat ni Buran ang tasa ng tubig at bumalik sa opisina. Pinaalalahanan si Lu Chengyang na mag-ingat kay Kezi. Hindi pinansin ni Lu Chengyang, sa halip ay pinuna niya ang maling pagtimpla niya ng tubig at sinabihan siyang magtimpla ulit ng isa pa. Galit na umalis si Buran at hindi sinasadyang nabasag ang tasa ng tubig. Nakita ito ni Kezi at tuwang-tuwa, diretsong sinabi ni Lu Chengyang kay Kezi na bigyan ng leksyon si Buran upang malaman niya ang mga patakaran. Masaya si Kezi dahil sa pagpayag na ito, bumalik siya sa kanyang opisina at itinalaga si Buran sa flower garden sa rooftop. Alam ni Buran na sinasadya ni Kezi na pahirapan siya, ngunit para sa kanyang trabaho sa hinaharap, wala siyang nagawa kundi magtiis. May nagulat ng mga kilos ni Buran kay Madam Hua. Alam niyang determinado si Buran na sumunod kay Lu Chengyang at kalabanin ang Gihua. Mabuti nag-ayos siya ng maaga at itinalaga ang isang tao sa pinakamataas na antas, kundi ay magiging pasibo siya sa pakikipaglaban kay Lu Chengyang. Si Kalihim Jiao ay medyo nag-alala na ang labanan ni Buran at Kezi ay makakasira sa kapaligiran ng pinakamataas na antas. Ngunit, inakala ni Lu Chengyang na masasanay nito ang pagkatao ni Buran. Labis niyang pinahahalagahan ang kakayahan nito at ang direktor ng orphanage ay gusto rin ang disenyo ni Buran. Sinabi niya kay Lu Chengyang na tinawag siyang golden couple, prinsipe at prinsesa ng mga bata na nagpapahiwatig ng pagnanais na pag-isahin sila. Naalala ni Lu Chengyang ang tungkol sa pagiging engagement nila ni Buran at hindi maiwasang ngumiti ng mapait. Si General Manager Liu, isang negosyante ng materyales sa konstruksyon, ay pinili ang pinakamataas na antas para sa interior decoration ng kasal na apartment ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nasiyahan sa disenyo, kaya pumunta siya sa pinakamataas na antas upang magreklamo. Nakita ito ni Kezi at nagmamadali siyang lumapit upang lutasin ito, pagkatapos ay itinulak ang mainit na patatas na ito kay Buran. Nakita ni Buran ang pagkakataon na ipakita ang sarili, kaya inanyayahan niya si General Manager Liu sa conference room upang makipag-usap ng detalyado. Hindi inaasahan, may masamang intensyon si General Manager Liu sa kanya at hindi niya pinansin ang sinasabi niya. Nang hawakan niya ang kamay ni Buran, handa na siyang umalis upang makipagpalitan. Si Lu Chengyang, pagkatapos marinig ang balita, ay mabilis na tumakbo palapit. Itinaboy ang kamay ni General Manager Liu, pinalaya si Buran, at pagkatapos ay siya mismo ang tumanggap kay General Manager Liu dahil alam niyang malinaw na si General Manager Liu ay isang babaero. Upang protektahan si Buran, diretsahang pinalayas siya ni Lu Chengyang palabas ng conference room. Hindi nagpasalamat si Buran at umalis ng galit. Nagkunwari si Kezi na pumunta upang aliwin siya. Sinabihan siyang humingi ng tawad kay Lu Chengyang, ngunit malamig siyang hinarap ni Buran. Pagkatapos, sinabi ni Uncle Lee na dalhin niya ang palayok ng halaman sa opisina ni Lu Chengyang, binigyan siya ng pagkakataon na makipagbati sa kanya. Dinala ni Buran ang palayok ng halaman sa opisina ni Lu Chengyang at muntik na siyang matumba sa hagdan. Mabuti na lang at nakabalik si Lu Chengyang sa tamang oras upang saluhin siya. Galit pa rin si Buran dahil sa pagpapalaya sa kanya ni Lu Chengyang sa harap ni General Manager Liu. Hindi sinabi ni Lu Chengyang ang totoong dahilan, inakala ni Buran na natatakot siyang ma-recruit ng iba, pagkatapos ay isinara niya ang pinto at umalis. Natapos na ang pag-uusap ni Kalihim Jiao at Lu Chengyang, ipagkakatiwala ang proyekto ng disenyo ng pagpapabuti ng ulila sa bulag kay Buran, ngunit hindi pa niya nasasabi ay nawala na si Buran. Tinulungan ni Kalihim Jiao si Lu Chengyang na ayusin ang aparador at tila napakalapit nila. Naglagay si Kalihim Jiao ng litrato sa aparador upang hindi madaling mapansin ng mga tagalabas. Sa litrato ay sina Lu Chengyang, Kalihim Jiao at ang kinakapatid na ama ni Lu Chengyang. Nagluto si Lu Chengyang ng noodles para kay Kalihim Jiao. Masarap siyang kumain. Sinabi niyang ang noodles na niluto
niluto ng kanyang kuya ay ang pinakamasarap pa rin. Sa katunayan, siya si Lusiki, ngunit dahil sa isang aksidente ay nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala. Biglang sumakit ang ulo ni Kalihim Jiao at kinailangan siyang dalhin ni Lu Chengyang sa ospital. Inanyayahan ni Buran si King Sun na kumain ng inihaw na skewered na karne sa Good Firewood Store ngayong gabi. Galit pa rin siya dahil inagaw ni Lu Chengyang ang kanyang pagkakataon na mag-ambag, inaliw siya ni King Sun. Sa sandaling ito, ang waiter ay nagdala ng isang mangkok ng mainit na sabaw at ang taong nakaupo sa katabing mesa ay sinadyang bumangga sa waiter na nagdulot sa kanya na ibuhos ang mangkok ng sabaw patungo kay King Sun. Nakita ito ni Buran at walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang kamay upang itulak si King Sun. Walang nangyari kay King Sun, ngunit napaso ang kamay ni Buran at agad siyang dinala ni King Sun sa ospital. Pumunta si Kezi sa bahay ng pamilya I. Siya ang espiya na inilagay ni Madam Hua sa pinakamataas na antas. Nagulat si Kezi kay Madam Hua tungkol sa pag-ugali ni Lu Chengyang kay Buran na sinasabing nagpapanggap si Lu Chengyang na walang pakialam kay Buran sa labas, ngunit lumalabas siya upang protektahan siya. Hinaharangan ang lahat ng kanyang mga atake. Walang pakialam si Madam Hua sa mga bagay na ito. Tinanong niya ang tungkol sa pag-usad ng misyon na ibinigay niya kay Kezi. Mahirap para kay Kezi na sabihin na matagal na siyang nasa pinakamataas na antas, ngunit hindi pa rin nakikita ang anino ni Lusiki. Pagkatapos mabigyan ng benda ang sugat, nakipag-usap si Buran kay King Sun, naghula kung sino ang nasa likod ng paninira sa kanya. Kinumpirma ni King Sun na sigurado siyang si Izihong ang gumawa nito. Nag-aalala si Buran na si Izihong ang susunod na target ni Lu Chengyang at gustong pumunta upang magbigay ng babala sa kanya, ngunit pinayuhan siya ni King Sun na mag-text na lang. Sa ngayon, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Sa labas, sumang-ayon si Buran, ngunit pagkaalis ni King Sun, inalis niya ang I at palihim na pumunta upang hanapin si Lu Chengyang. Ayos lang ang kalusugan ni Kalihim Jiao, mas nag-aalala si Lu Chengyang sa pagbawi ng kanyang alaala. Nagtanong siya kay Dr. Ma tungkol sa kalagayan ni Kalihim Jiao. Nag-aalala si Dr. Ma na si Kalihim Jiao, pagkatapos niyang mabawi ang kanyang alaala, ay maaalala ang malungkot na bagay noong taong iyon. Sinabi ni Lu Chengyang na kahit masakit, may karapatan siyang malaman. Sa sandaling ito, lumabas si Buran sa lobby. Nakita niyang may taong palihim na kumukuha ng litrato ni Lu Chengyang, kaya nahulaan niyang gawa ito ni Izihong, kaya nagkunwari siyang girlfriend niya upang iligtas siya. Pagkatapos matanggap ang senyas ni Buran, nakipagtulungan si Lu Chengyang, nagkunwaring intimate sa kanya, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at umalis sa ospital. Sa daan pa uwi, tinanong ni Lu Chengyang si Buran kung ano ang narinig niya sa lobby. Gusto niyang malaman kung alam ba niya ang tungkol kay Lusiki. Ngunit walang narinig si Buran, nakita lang niya sina Lu Chengyang at Dr. Ma na nag-uusap tungkol sa isang bagay. Akala niya ay may mahirap sabihin na sakit si Lu Chengyang kaya siya nagpakonsulta. Sinabihan siya ni Lu Chengyang na mag-isip ng mabuti, ngunit bago pa man makapagsalita si Buran ay natulog na ulit siya. Ang pagpapabuti ng ulila sa bulag ay ipinagkatiwala sa kanya, ngunit hindi narinig ni Buran. Kinabukasan lang niya naalala ito, kaya nagsisisi siyang tumakbo upang hanapin si Lu Chengyang upang kumpirmahin, ngunit iniiwasan niya ang tanong. Sinabihan siyang mag-isip ng mabuti kung ano ang narinig niya bago magsalita. Pagdating ng gabi, bumalik si Lu Chengyang sa Fulige, naakit ng amoy ng mabangong tsaa mula sa silid ni Buran. Ginamit ni Buran ang pamamaraang ito upang imbitahan si Lu Chengyang sa bahay. Gusto niyang banggitin niya ang tungkol sa pagpapabuti ng ulila sa bulag, ngunit si Lu Chengyang ay nag-abala lamang sa pag-inom ng tsaa. Pagkatapos ay nawala ng malay sa bisig ni Buran dahil sa hypoglycemia. Nagdikit ang kanilang mga labi. Nawala ang unang halik ni Buran, kaya galit siyang susubukang itulak si Lu Chengyang palayo, ngunit hindi niya magawa. Ginamit ni Lu Chengyang ang kanyang huling lakas upang sabihin sa kanya na siya ay may hypoglycemia, pagkatapos ay nawalan ng malay. Nataranta si Buran, nakita ang mga datiles sa fruit box at isinubo ito sa bibig ni Lu Chengyang. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nagising si Lu Chengyang. Dinala ni Buran ang tasa ng tubig palapit. Sinabi niyang alam niya kung bakit siya pumunta sa ospital ay upang gamutin ang hypoglycemia. Inisip niya na ito ay normal at sinabihan niya si Kalihim Jiao na samahan siya. Nang marinig ito, nalaman ni Lu Chengyang na talagang hindi niya narinig ang tungkol kay Lusiki, kaya kumalma siya. Sinabi niya sa kanya na pumayag ang kumpanya na sumali siya sa proyekto ng pagpapabuti ng ulila sa bulag bilang isang taga-disenyo at naging opisyal na empleyado bago ang itinakdang oras. Pagkatapos marinig ito, labis na natuwa si Buran at nagmamadali siyang tiniyak na ilalaan niya ang lahat ng kanyang puso sa trabaho. Pag-uwi niya, naalala ni Lu Chengyang ang eksena ng hindi sinasadyang paghalik kay Buran bago siya nawalan ng malay at hindi maiwasang mabalisa. Sa kabilang banda, nagsisisi rin si Buran dahil nawala ang kanyang unang halik at maaari lang niyang aliwin ang sarili na ito ay para sa pagliligtas ng isang tao. Niligawan ni Izihong ang isang babae sa ulila sa bulag at madali niyang nakuha ang blueprint ng proyekto ng pagpapabuti. Sinabihan ni Madam Hua si Kixin, ang asawa ni Mingkai, na gawing malaking issue ang bagay na ito upang malaman ng Charity Association at ng mga tao sa industriya na ang tao mismo ng pinakamataas na antas ang nagbunyag ng sikreto ng proyekto. Kinaumagahan, nakasuot si Buran ng magandang damit, handang umalis at kusa siyang kumuha ng isang dakot ng tsokolate upang ibigay kay Lu Chengyang.
Nakatanggap si Lu Chengyang ng tawag mula kay Kalihim Jiao. Nalaman niya ang tungkol sa tagas ng impormasyon ng proyekto, kaya sinabi niya kay Buran na manatili sa bahay at magpahinga. Hindi naintindihan ni Buran kung ano ang nangyayari. Kinailangan ni Lu Chengyang na sabihin ang totoo. May taga sa proyekto at may tsismis na siya, ang taga-disenyo, ang nagbunyag nito. Nagtipon si Ihua ng mga supplier ng materyales sa konstruksyon. Unang binalaan ni Madam Hua ang lahat na huwag maging sangkot sa isyu ng pinakamataas na antas. Pagkatapos, gamit ang dahilan na ang proyekto ay nangangailangan ng high-end decoration, na nangangailangan ng high-end construction materials upang pumirma ng kontrata sa lahat. Sa gayon, pinutol ang supply chain ng pinakamataas na antas, pinipilit ang pinakamataas na antas na talikuran ang proyekto ng ulila sa bulag. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon si Ihua. Nagsagawa si Lu Chengyang ng crisis management, pumunta siya upang hanapin ang direktor ng ulila sa bulag, ipinaliwanag ang sitwasyon sa Charity Association, pagkatapos ay tumawag upang makipag-ugnayan sa mga supplier. Ngunit lahat sila ay pumirma na ng kontrata kay Ihua at sinabi nilang hindi nila siya matutulungan. Hindi na makatagal si Buran sa bahay, kaya pumunta siya sa pinakamataas na antas, ngunit nakita niya na ang kanyang upuan ay sinugod at hinalughog ni Kezi kasama ang mga kasamahan niya. Itinapon pa ni Kezi ang lahat ng kasalanan sa kanya. Walang silbi ang anumang paliwanag ni Buran. Kasabay nito, dinala ni Kalihim Jiao ang mga tao sa opisina ni Lu Chengyang, naghahanap sa lahat ng dako upang makita kung saan naglagay si Buran ng mga eavesdropping device. Nagdulot ito ng malaking inis kay Buran. Ang pinakamataas na antas ay naging gulo. Si Kalihim Jiao ay nakaisip ng isang mahusay na paraan upang makaalis sa mahirap na sitwasyong ito. Anuman kung si Buran ba ang nagbunyag ng impormasyon o hindi, maaari nilang ibato sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Pagkatapos, gamit ang pangalan niya bilang tao ni I upang sisihin si Ihua. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan lamang ng pagsasakripisyo ng isang bagong empleyado, ang sitwasyon ng pinakamataas na antas ay maaaring mabago kaagad. Ngunit hindi sumang-ayon si Lu Chengyang, ayaw niyang masangkot si Buran ng walang kasalanan. Hinanap ni Yiminde si Yiming Kai, nalaman na siya at si Zihong ang gumawa ng kalokohan sa likod, na naglagay kay Buran sa matinding paghihirap sa pinakamataas na antas. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay, hindi na nagkunwari na lasing, at binalaan si Yiming Kai na huwag gagalawin si Buran. Kung hindi, gagawin niyang hindi siya makaupo ng matatag sa posisyon ng tagapagmana, dahil ang kanyang anak na babae ang kanyang limitasyon. Tinuya ni Kixin si Buhyon, nagkunwari na walang nangyari. Biglang lumitaw si Yiminde, sinamantala ang pagkakataon na mayroon siyang hawak na ilang ebidensya ng masasamang gawa ni Zihong. Pinilit si Kixin na sabihin ang pangalan ng pinakamasigasig na kontratista sa panunuyo kay Ihua. Inaliw ni Lu Chengyang si Buran na iniiwasan ng lahat, ngunit ang kanyang mga salita ay medyo diretsyo. Sinabi niya na hindi pa siya sapat ang kakayahan para magdulot ng ganoong kalaking gulo na nagpabago sa pasasalamat ni Buran sa isang mapanghamak na tingin. Pagkatapos ng trabaho, inanyayahan ni Kinson si Buran sa Good Firewood Store. Hindi sinasadyang nakita ni Buran ang kanyang ama na nagbago ang anyo na nakikipag-usap kay General Manager Liu. Unang nagpahiwatig si Iminde kay General Manager Liu, inilabas ang impormasyong gusto niyang malaman. Nang malaman niyang may masamang intensyon si General Manager Liu kay Buran, sinadya pa niyang buhusan si General Manager Liu ng kape. Pagkaalis ni General Manager Liu, tiningnan ni Buran ang kanyang ama na may mga matang lumuluha. Ito ang imahe ng ama sa kanyang puso. Narinig ni Iminde mula kay General Manager Liu na ang espesyalidad ni Zihong ay ang panliligaw sa mga babae. Kaya malaki ang posibilidad na nakuha niya ang blueprint mula sa isang tao sa ulila sa bulag. Sinabihan niya si Kinson na mag-imbestiga sa direksyong ito upang mahanap ang nagbunyag ng blueprint. Pumunta si Buran sa ulila sa bulag upang tumulong at hindi sinasadyang narinig niya na may taong nagagalit sa isang bata. Pumunta siya upang tingnan at nalaman niyang ito ay isang babaeng assistant teacher sa ulila sa bulag. Gumuhit ng kung ano-ano ang bata sa sapatos niya at susubukan siyang saktan ng assistant teacher ang bata. Pinigilan nito ni Buran, tinanong ang dahilan, pagkatapos ay tinanong ang responsibilidad ng assistant teacher. Sinabing mayroon siyang paraan upang alisin ang mansa sa sapatos at ipapadala niya ito sa kanya mamaya. Pagkatapos, natuklasan ni Buran na ang sapatos ng assistant teacher ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 yuan na labis niyang ikinagulat. Dumating si Kinson, naramdaman niyang napakahirap intindihin, alam niyang napakatipid ng assistant teacher na ito. Malinaw na ang sapatos na ito ay binili ng ibang tao bilang regalo. Dahil sa pagkakaugnay ng tagas ng blueprint ng ulila sa bulag at ang ugali ni Zihong na manligaw ng mga babae, napakakahina-hinala ang assistant teacher na ito. Sinabihan ni Buran si Kinson na subaybayan ang assistant teacher, habang siya naman ay susubaybayan si Zihong. Nakipag-ugnayan si Kalihim Jiao kay General Manager Wang, isang negosyante ng materyales sa konstruksyon. Dumating din si Lu Chengyang. Hindi inaasahan, naghanda na si Zihong ng maaga. Nagpadala siya ng mga tao upang subaybayan si Lu Chengyang. Iyon ay upang harangan ang daan na nagdulot ng proyekto ng ulila sa bulag na hindi masimulan dahil sa kakulangan ng materyales sa konstruksyon. Nakita ni Kinson ang assistant teacher na susubukang makipag-ugnayan kay Zihong. Ipinakita sa kanya ang video na kinunan ni Buran. Lumabas na ang assistant teacher ay isa lamang kasangkapan na ginagamit ni Zihong. Pagkatapos panoorin ng assistant teacher, labis siyang nasaktan. Nagpatuloy si Buran sa pagsubaybay kay Zihong, gustong makahanap ng mas maraming pahiwati. Ngunit hindi niya inaasahan na haharangin siya ng kanyang mga bodyguard. Inutusan ni Zihong ang mga tao na paalisin si Buran. Sa underground parking lot, susubukang tumakas ni Buran mula sa mga bodyguard. Nakita ito ni Lu Chengyang at lumapit upang tumulong. Nasugatan siya habang
protektahan si Buran. Kasabay nito, si General Manager Wang, na hirap makontak ni Kalihim Jiao, ay inunahan ni Izihong at pumirma ng kontrata sa mataas na presyo. Dahil dito, sinaway din si Buran ni Kalihim Jiao. Nalaman ni Izihong na maaaring natuklasan ni Buran ang tungkol sa pagbubunyag ng assistant teacher ng sekreto, kaya binigyan niya ang assistant teacher ng malaking halaga ng pera para makipaghiwalay na nagdulot ng pagkabigo sa plano ni Buran. Inakala ni Kalihim Jiao na ito ang pinakamahusay na oras upang itulak si Buran bilang scapegoat, ngunit mahigpit na tumanggi si Lu Chengyang, alam niyang hindi si Buran ang tao ng pamilya Yi. Nang malaman niya ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Yiminde kay General Manager Liu upang tulungan ang pinakamataas na antas, labis na nagalit si Madam Hua at pinalaya si Yiminde palabas ng bahay. Tiningnan ni Yiminde si Madam Hua, inilagay ang lahat ng cash at bank card sa coffee table. Pagkatapos ay hinila si Buhyon, tumalikod at umalis. Gustong-gusto ni Buran na tulungan ang pinakamataas na antas na lutasin ang krisis sa materyales sa konstruksyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya kinailangan niyang tanungin ang kanyang ama. Pinayuhan siya ni Yiminde na maghintay ng may kapayapaan ng loob. Sa alam niya tungkol kay Lu Chengyang, tiyak na may iba pa siyang paraan. Ngunit si Buran ay may mainit na ulo. Kinailangan ni Yiminde na magbigay sa kanya ng ideya. Sinabihan siyang gawin ang kabaliktaran, maghanda upang kumbinsihin si Madam Hua. Nakipagkita si Buran sa kanyang lola, sinabing mayroon siyang mahalagang bagay na iulat. Pagkatapos ay idineklara na silang lahat ay nahulog sa bitag ni Lu Chengyang. Gusto ni Lu Chengyang na mag-ipon sila ng mga materyales sa konstruksyon sa mataas na presyo na magdudulot ng pagkalagot ng cash flow ng Yihua. Ngunit hindi naniwala si Madam Hua kay Buran, inakala niyang ito ay nagpapakita na wala nang magagawa si Lu Chengyang. Ni-record ni Kalihim Jiao ang pag-uusap ng dalawa at ipinadala kay Lu Chengyang. Kinausap ni Lu Chengyang si Master Lei, ang hardinero, tungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Master Lei na lubos na naintindihan ni Buran ang mga plano ni Lu Chengyang, baka naglagay talaga siya ng eavesdropping device. Natuwa si Lu Chengyang na hindi naniwala si Madam Hua kay Buran, kundi mabibigo ang kanyang plano. Nakita ni Kezi ang eksenang ito at tumalikod at umalis. Tiningnan ni Lu Chengyang ang likod ni Kezi at bumiti ng may kasiyahan. Ang ulat ni Kezi ang nagpabago sa isip ni Madam Hua. Nag-alala siyang baka nahulog na talaga siya sa bitag, kaya naisip niya ang isang paraan upang harapin ito. Iyon ay ang kusang magbigay ng mga materyales sa konstruksyon para sa proyekto ng Ulila sa Bulag. Nakipag-ugnayan siya sa direktor at tinawag ng direktor si Lu Chengyang upang makipag-usap. Gusto ni Madam Hua na makialam ng malalim sa proyekto, ngunit tinanggihan siya ni Lu Chengyang. Nang makita siyang pumunta ang kanyang lola, nag-alala si Buran na ang pinakamataas na antas ay napilitan na sa matinding paghihirap at hindi maiwasang mag-alala. Nakita ito ni Lu Chengyang at hindi niya ipinaliwanag, niyakap niya si Buran na umiiyak at tumatawa ng sabay. Si Madam Hua ang gumawa ng inisyatiba at ang ibang mga supplier ng materyales sa konstruksyon ay nakarinig ng mga bulungan at kumilos din ng sunod-sunod. Ibig sabihin, nalutas na ang krisis sa materyales sa konstruksyon ng pinakamataas na antas. Sinabihan ni Lu Chengyang si Kalihim Jiao na ipaalam kay Buran na pumasok sa trabaho at hiniling niya sa lahat ng mga nanaway kay Buran na humingi ng tawad sa kanya sa harap ng lahat. Nakatayo si Kezi sa tabi na may bahagyang hindi nasisiyahang ekspresyon. Pagkatapos, sinamantala ni Kezi ang pagkakataon na tanungin si Kalihim Jiao. Gustong kunin ang balita tungkol kay Lu Siki mula sa kanya. Sinabi ni Kalihim Jiao sa kanya ang kalahating totoo at kalahating kasinungalingan na si Lu Siki ay nasa Tibet na nagdarasal para kay Lu Chengyang. Tuwang-tuwa si Kezi na parang nakakuha ng ginto at agad siyang bumalik upang magulat kay Madam Hua. Muling natalo si Ihua sa pinakamataas na antas at si Madam Hua ay nagalit sa kanyang anak at apo. Sa sandaling ito, nagulat si Kezi tungkol sa balita na si Lu Siki ay nasa Tibet. Inakala ni Madam Hua na ang tanging kahinaan ni Lu Chengyang ay si Lu Siki, kaya kailangan niyang magsimula kay Lu Siki. Kaya inutusan niya si Izihong na mahusay manligaw ng babae na pumunta kaagad sa Tibet upang hanapin si Lu Siki bago siya umalis. Bagaman ayaw na ayaw ni Izihong, hindi siya naglakas loob na suwayin ang kanyang lola. Nakita ni Buran na nalutas na ang krisis sa pinakamataas na antas at nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya inaasahan, sinabi ni Lu Chengyang sa kanya na ang lahat ay bahagi ng kanyang plano. Alam niyang maglalaro si Ihua sa isyu ng materyales sa konstruksyon, kaya nagkunwari siyang mahina upang akitin si Ihua na mahulog sa bitan. Ngayon lang nalaman ni Buran na nag-alala siya ng walang kabuluhan. Pag-uwi, paminsan-minsan ay naalala ni Lu Chengyang ang mga sandali na kasama niya si Buran, ang kanyang kaibig-ibig at matatag na imahe ay laging nasa isip niya. Napagtanto niya na tahimik na pumasok si Buran sa kanyang puso. Gusto ni Lu Chengyang na makipag-ugnayan kay Buran, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya nag-order siya ng mga sangkap upang magluto ng lugaw at ipinadala ito kay Buran. Pagkatapos ay nag-text siya na lutuin siya ng lugaw, kung hindi ay huwag siyang magpapakita sa trabaho at huwag siyang mangarap na sumali sa proyekto ng Ulila sa Bulag. Bagamat gusto ni Buran na tumanggi, si Lu Chengyang ang may hawak sa kanya, kaya kinailangan niyang sumunod. Kinaumagahan, dinala ni Buran ang isang mangkok ng mainit na lugaw at galit na kumatok sa pinto ni Lu Chengyang. Mapagmataas na ginamit ni Lu Chengyang ang pagiging opisyal na empleyado at
ang pagsali sa proyekto ng ulila sa bulag bilang kondisyon. Agad na nagbago ang ugali ni Buran at nambola siya kay Lu Chengyang. Mabilis na nakisalamuha si Buran sa lahat ng nasa kumpanya dahil sa kanyang kakayahan. Nakita ito ni Kalihim Jiao, naramdaman siyang hindi komportable, kaya lumapit siya upang sermonan si Buran. Nagpakumbaba si Buran, pagkatapos ay nalaman niyang madalas sumasakit ang ulo ni Kalihim Jiao, kaya binilhan niya siya ng spray na pampatanggal ng sakit sa liig at balikat. Lubos na nagmamalasakit si Kim Sun kay Buran at paminsan-minsan ay tinutulungan siyang mag-isip ng mga paraan. Bilang ganti, dinisenyo ni Buran ang napakagandang estilo ng dekorasyon para sa kanyang apartment. Sinubukan ni Kim Sun na magtanong, kulang pa ng isang babaeng may-ari ang apartment na ito. Agad na sumagot si Buran, madali lang iyan. Pagkatapos, dinala ni Buran si Kim Sun sa lugar para sa mga single. Nakita ng mga babae at ginang si Kim Sun na gwapo, kaya kusa silang lumapit upang magtanong na nagdulot sa kanyang matakot at tumakas. Hindi gusto ni Kalihim Jiao ang atensyon ni Buran. Nagduda siya na may ibang layunin si Buran, kaya pumunta siya upang paalalahanan si Lu Chengyang. Walang pakialam si Lu Chengyang, ngunit dahil sa paggalang kay Kalihim Jiao, sinabi niyang kakausapin niya si Buran. Pagkatapos ng trabaho, binalaan ni Lu Chengyang si Buran na lumayo kay Kalihim Jiao. Naramdaman ni Buran na may mali, ngunit wala na siyang sinabi. Pumunta siya sa banyo at hindi sinasadyang nakita si Kalihim Jiao na inaatake ng matinding sakit ng ulo. Sa kabutihang loob, dinala niya si Kalihim Jiao sa ospital. Nalaman ito ni Lu Chengyang at nagmamadaling pumunta. Sinabihan si Buran na umuwi at magpahinga, pagkatapos ay pumasok sa emergency room. Inisip ni Buran na baka si Lu Chengyang at Kalihim Jiao ay mga lihim na magkasintahan. Nang handa na siyang umalis, nakita ni Buran ang lalaking minsan ay gustong palihim na kunan ng litrato si Lu Chengyang. Ayaw niyang mapinsala pa si Lu Chengyang, kaya nanatili siya upang protektahan siya hanggang sa ligtas siyang umalis sa ospital. Namuhay ng masaya sina Imingde at Buhiyon sa probinsya. Bumili pa si Imingde ng tsaa para sa kanyang anak na babae. Masayang-masaya si Buran nang matanggap ang kanyang sweldo dahil pagkatapos niyang maging opisyal na empleyado, tumaas ng malaki ang kanyang sweldo at maaari na niyang mapabuti ang buhay ng kanyang mga magulang. Nagdala si Buran ng mga regalo sa bahay na tinitirhan ng kanyang mga magulang. Nakita ni na Imingde at Buhiyon na 2 sa 3 pangungusap ng kanilang anak ay tungkol kay Lu Chengyang. Hindi maiwasang mag-alala na nagkaroon na siya ng damdamin para sa kanya at ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao ng pamilya ay magiging mahirap na hadlang na hindi nila malalampasan. Kalmadong sinabi ni Buran sa kanyang mga magulang na mayroon ng girlfriend si Lu Chengyang. Sakalang nakampante ang dalawa, maagang gumising si Buran, narinig niya ang kanyang mga magulang na muling nag-usap tungkol sa kanya at kay Lu Chengyang at nag-isip siya sa buong daan pa uwi. Hindi niya alam kung kailan ang mga bagay na nangyari sa pagitan niya at ni Lu Chengyang ay patuloy na gumagala sa kanyang isip. Gusto niyang burahin, ngunit hindi niya magawa. Ngunit paano magugustuhan siya ni Lu Chengyang? Bukod pa rito, palihim siyang nakikipag-date kay Kalihim Jiao ngayon. Sa pag-iisip na iyon, bumalik si Buran sa kumpanya, ngunit hindi niya inaasahang makikita si Lu Chengyang. Nagkunwari si Buran na itatali ang kanyang sintas, pagkatapos ay tumakbo ng mabilis sa conference room. Kung hindi siya makaharap, magtago na lang. Napansin ni Lu Chengyang na tila sinasadya siyang iniiwasan ni Buran, kaya nag-text siya sa kanya na nagdulot sa kanyang mahuli sa gitna ng pulong. Medyo nainis si Buran ngunit wala siyang magawa kay Lu Chengyang. Naramdaman ni Kalihim Jiao ang kabaitan ni Buran at upang pasalamatan siya sa pagbibigay sa kanya ng spray na pampatanggal ng sakit sa liig at balikat at sa pagdadala sa kanya sa ospital. Inanyayahan ni Kalihim Jiao si Buran na uminom ng alak ngayong gabi. Naalala ni Buran ang babala ni Lu Chengyang kaya matalino siyang tumanggi. Napagtanto ni Kalihim Jiao ang dahilan at diretsahan siyang nagsalita. Nakita niyang gusto ni Kalihim Jiao na makipagkaibigan sa kanya kaya pumayag si Buran. Pagdating ng gabi, pumunta ang dalawa sa bar, uminom at nag-usap. Inakala ni Kalihim Jiao na alam na ni Buran ang tungkol sa kanila ni Lu Chengyang. Diretsahang sinabi ni Buran na pananatilihin niyang sikreto ang lihim na relasyon ni na Kalihim Jiao at Lu Chengyang. Sakalang naintindihan ni Kalihim Jiao at nagmamadali siyang tumanggi. Hindi masyadong naniwala si Buran. Sa sandaling ito, dumating si Iming Kai na nakasakay sa hoverboard. Hindi niya ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Buran, ngunit tinukso pa rin siya ng ilang salita. Tinitigan din niya si Kalihim Jiao, gumawa ng bastos na komento at inanyayahan siyang uminom ng alak. Lumapit si Buran upang pigilan at natapon ang alak kay Iming Kai. Nagalit siya at napilitang ibunyag ni Kalihim Jiao ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbanta siyang tatawagan ang legal department ng pinakamataas na antas upang muling ma-hot search si Ihwa. Kinailangan ni Iming Kai na umalis. Nasira ang masayang muod ni Kalihim Jiao, kaya iminungkahi ni Buran na pumunta sila sa kanyang bahay upang ipagpatuloy ang kasiyahan. Masayang pumunta ang dalawa sa bahay ni Buran upang uminom ng beer. Limitado ang tolerance ni Buran sa alak, kaya pagkatapos ng ilang baso ay nalasing na siya. Sa huli, kinailangan ni Kalihim Jiao na tawagan si Lu Chengyang. Handa si Lu Chengyang na pagsilbihan si Buran. Nakahiga si Buran sa sahig, nagsasalita ng walang kabuluhan, sinabing gusto niya talagang dumalo sa groundbreaking ceremony ng ulila sa bulag. Nakita ito ni Lu Chengyang, medyo naawa at nagpa siya na dalhin siya sa groundbreaking ceremony bukas. Kinaumagahan, dinala ni Buran ang mangkok ng sobrang lutong lugaw kay Lu Chengyang. Nang marinig niyang sasamahan siya sa groundbreaking ceremony ng ulila sa bulag, agad siyang nagising.
Pumunta rin si Madam Hua sa groundbreaking ceremony. Nagkunwari siyang hindi niya kilala si Buran at nagpahiwatig siya ng mga salita upang bigyan siya ng babala. Nakita ito ni Lu Chengyang at lumapit upang iligtas siya. Inanyayahan ng direktor si Lu Chengyang, ang kinatawan ng kontratista, na magbigay ng ilang salita. Ibinigay ni Lu Chengyang ang pagkakataong ito kay Buran. Taos puso niyang sinabi ang kanyang iniisip at nakatanggap ng paghanga at palakpakan mula sa lahat. Pagkatapos, halos manatili si Buran sa construction site hanggang sa matapos ang proyekto ng pagpapabuti. Dinala nila ni Lu Chengyang ang mga bata sa bagong silid-aralan. Nang makita ang maluwag at mahangin na silid-aralan, labis na natuwa ang mga bata at nakiusap silang makipaglaro sa kanila ang dalawa. At sinabi pa na silang dalawa ang prinsipe at prinsesa na nagdulot ng bahagyang hiya kay Buran. Pagbalik sa kumpanya, ibinahagi ni Buran ang mga larawan kasama ang mga bata sa kanyang mga kasamahan. Lubos na interesado ang lahat sa paglitaw ni Lu Chengyang sa larawan, kaya nagmamadaling nagpalit ng paksa si Buran. Pagkatapos ng trabaho, gustong imbitahan ni Lu Chengyang si Buran na kumain, ngunit nakita niyang nagmamadali siyang umalis. Sinundan niya si Buran sa Good Firewood Store. Nakita niyang napakalapit niya kay Kim Sun. Nagselos si Lu Chengyang, kaya nag-text siya kay Buran. Sinabihan siyang pumunta sa kumpanya upang kunin ang mga dokumento at dalhin ito sa bahay niya. Bagamat di galit, kailangan pa ring sumunod ni Buran. Dumating si Buran upang ihatid ang mga dokumento at naakit siya sa amoy ng mabangong tsaa sa bahay ni Lu Chengyang. Gusto ni Lu Chengyang na ibigay ang mahal niyang set ng tsaa kay Buran, ngunit inakala ni Buran na may masama siyang balak. Kailangang bigyan na lang ni Lu Chengyang ng gawain si Buran at sinabing kung magiging masaya siya sa pagkumpleto ni Buran, papayag siyang ilipat siya sa departamento ng disenyo. Agad na nagbago ang ugali ni Buran. Nagkape at nag-usap sina Buran at Lu Chengyang. Pinuri ni Buran si Kim Sun sa napakasarap niyang pagluluto, na alam kung paano makuha ang puso ng kanyang nobya sa pamamagitan ng tiyan. Naiinis si Lu Chengyang. Pagkatapos, sinabi ni Buran ng seryoso na plano niyang lumipat ng bahay at lilipat na siya sa bahay ni Kim Sun. Agad na nagbago ang mukha ni Lu Chengyang at tinanong siya kung bakit gusto niyang umalis dahil ba mahal ang upa. O baka naman napakaraming trabaho ang ibinigay niya sa kanya, lahat ay mapag-uusapan. Hindi inasahan ni Buran ang matinding reaksyon ni Lu Chengyang. Nang hindi niya alam kung paano sasagutin, tumawag si Kezi at inimbitahan si Lu Chengyang sa kanyang birthday party bukas. Agad na tumanggi si Lu Chengyang, tiningnan niya si Buran at pagkatapos ay lumambot ang kanyang tinig. Sinabing kung ipagdiriwang ni Kezi ang kanyang kaarawan kasabay ng pagtatapos ng proyekto para sa mga batang ulila, hahayaan niya at dadalo. Siyempre, hindi pinalampas ni Kezi ang magandang pagkakataong lumapit kay Lu Chengyang. Nagbihis ng elegante si Kezi na gustong makuha ang atensyon ni Lu Chengyang. At walang tigil siyang inaalok ng inumin, gumagawa ng lahat ng paraan, ngunit hindi man lang natinag si Lu Chengyang. Kailangan na lang ni Kezi na ilipat ang atensyon niya kay Buran. Sinangga ni Lu Chengyang ang inumin para kay Buran, ngunit gumawa si Kezi ng lahat ng paraan para pilitin siyang uminom. Ayaw ni Buran na mapahiya si Lu Chengyang sa harap ng mga empleyado, ay akusa siyang lumaban, ngunit hindi siya kasing galing ni Kezi, at pagkatapos lang ng ilang baso, lasing na siya at nakahandusa sa sofa. Sa pag-aakalang nagtagumpay ang kanyang plano, inutusan ni Kezi ang isang tao na ihatid si Buran sa bahay, ngunit hindi niya inaasahan na si Lu Chengyang mismo ang magkukusa na ihatid siya, kaya nabigo ang plano ni Kezi. Dumating si Kim Sun para sunduin si Buran, at nagkataong nakita niya si Lu Chengyang na maghahatid kay Buran, na lasing pauwi. Pagkatapos nilang ihatid, biglang sumakit ang ulo ni Kalihim Jiao. Sinundan siya ni Kim Sun sa ospital, at sa pag-uusap niya kay Dr. Ma, nalaman ni Kim Sun na siya ang kanyang kapatid sa ama, si Lu Siji. Kinabukasan, nagising si Buran, nagulat, nang makita si Lu Chengyang, medyo nahiya siya, at agad na naghanap ng palusot para magpaliwanag. Inutusan siya ni Lu Chengyang na huwag lumipat, at sinabing simula ngayon, kung may anumang problema, tutulungan niya ito. May kakaiba na sa mga mata niya. Nakita ito ni Buran, medyo nataranta, at buti na lang, tumawag si Kezi, at ginamit ang pagiging huli ni Buran sa trabaho bilang palusot para pahirapan siya. Nagsinungaling si Lu Chengyang na pinag-uusapan nila ni Buran ang tungkol sa disenyo para iligtas siya. Hinila ni Lu Chengyang si Buran papunta sa kotse at pumunta sila sa kumpanya. Hindi sinasadyang may nasabi si Buran na muntik nang maging sanhi ng pagbangga ni Lu Chengyang. Nahulog ang telepono ni Buran sa ilalim ng upuan ng driver. Yumuko silang dalawa para kunin ang telepono at hindi maiwasan ang pagdikit ng kanilang katawan at ang kapaligiran ay romantiko at nakakahiya. Kinuha ni Buran ang telepono at nagmamadaling umalis. Nakita ni Lu Chengyang na masakit ang tiyan ni Buran kaya pinayagan niya itong magpahinga sa bahay. Ayaw ni Buran na magkamali ang pagkakaintindi ng kanyang mga kasamahan, kaya nagpumilit siyang magtrabaho, at nang makita ito ni Kezi, medyo nainggit siya. Inatasan ni Lu Chengyang si Kezi na gumawa ng isang maikling video plan. Gusto niyang itaguyod ang reputasyon ng produkto sa pamamagitan ng maikling video. Inakala ni Kezi na binibigyan siya ng mahalagang trabaho, at masaya siyang tinanggap ang gawain. Sinabi rin ni Lu Chengyang na ang kanyang kapatid na babae ay bumalik mula sa Tibet, at may dala siyang ilang regalo, at binigyan niya si Kezi ng isang kwintas, bilang huling regalo sa kaarawan. Bumalik si Izihe mula sa Tibet, nakahanap lamang ng ilang babaeng katulad ni Lu Siji. Ang kanyang mga tauhan ay pinahirapan hanggang sa maging kaawa-awa. Galit na galit si Ginang Hua at tinawagan si Kezi. Sinabi ni Kezi na si Lu Siji ay nasa Tibet talaga at kabibigay lang sa kanya ni Lu Chengyang ng isang napakahalagang kwintas. Bilang resulta, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tiningnan niya ang presyo ng kwintas na ilang dosenang yuan lamang.
Sinisisi ni Kezi si Buran dahil hindi niya makontrol si Lu Chengyang. Inutusan niya si Buran na mag-overtime para gawin ang maikling video plan, balak siyang bitagin. Pinigilan ni Buran ang sakit, nag-overtime, at palihim na dumating si Kingston para bigyan siya ng gamot. Nahuli sila ni Lu Chengyang at muntik na silang mag-away. Alam ni Lu Chengyang na binubuli ni Kezi si Buran, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Tinanong niya kung bakit hindi siya sumunod sa kanya at umuwi para magpahinga, at binanggit pa ang umaga. Nang magising siya, hindi siya maganda ang pakiramdam. Nang marinig ito ni Kingston, nagalit siya, baka nagkasama silang dalawa. Nagmadaling magpaliwanag si Buran, ngunit lalo lang siyang nalito sa kanyang pagpapaliwanag. Upang maibsan ang pagkakailang, pinauwi ni Buran si Kingston. Muling tumayo si Lu Chengyang, sinabing siya na ang maghahatid kay Buran. Pinapaalis si Kingston kaagad. Kung hindi, tatawagan niya ang pulis dahil sa iligal na pagpasok sa kumpanya. Nagmadaling hinila ni Buran si Lu Chengyang pababa. Sigurado si Buran na ang reaksyon ni Lu Chengyang, kahit na mali ang iligal na pagpasok ni Kingston sa kumpanya, gusto lang niyang bigyan siya ng gamot. Sigurado siya na hindi dapat gamitin ni Lu Chengyang ang nangyari kagabi para inisin si Kingston. Walang pakialam si Lu Chengyang dahil hindi naman niya nobyo si Kingston. Sinabi ni Buran na hindi lang magkasintahan ang nag-aalala sa isa't isa. Kinikilala niya ang motibasyon ni Lu Chengyang ay ang maging pag-aalala para sa kanya. Agad siyang tinanong ni Lu Chengyang anong motibasyon niya para sa kanya. Pagkatapos, ginamit niya ang dahilan na hindi niya pinigilan si Kezi na pilitin siyang uminom bilang paghingi ng tawad kay Buran. Sinabing ang pag-aalaga niya sa kanya kagabi ay para makabawi. Alam ni Buran na hindi pa kailanman humingi ng tawad si Lu Chengyang sa isang subordinate, ngunit humingi siya ng tawad sa kanya, nataranta siya, at nagkunwari na sumasakit ang tiyan para tumakas. Naglalakad si Buran sa kalsada, nagkataon na nakita si Izihe na kinukulit ng kanyang dating nobya at bagong nobya. Ipinagtanggol ni Buran ang babaeng assistant teacher sa bahay ampunan, tinawag si Izihe na bastardo. Ngunit ang nobya na nakilala ni Izihe sa pagkakataong ito ay hindi simple, siya si Chen Mani, isang sikat na taga-disenyo ng espasyo, pinuri ni Tailo. Alam ni Ginang Hua na gusto ni Lu Chengyang na gumamit ng maikling video para palawakin ang impluensya, kaya tumayo si Izihe, nagmungkahi na gamitin ang programang hindi karaniwang lugar para pigilan ang produkto. Si Chen Mani ang makapangyarihang sandata sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, pinuri ni Ginang Hua si Izihe, na labis niyang ipinagmalaki. Inasar ni Kezi si Buran sa paggamit ng paglalasing para suyuin si Lu Chengyang, ngunit sinagot siya ni Buran. Pinayagan ni Lu Chengyang si Buran na dumalo sa pulong kasama ang mga kawani ng programang hindi karaniwang lugar, at sabay na itinalaga siya bilang taga-disenyo ng produkto na lalahok sa programang ito. Nararamdaman ni Buran na mas mababa siya kay Chen Mani. Si Chen Mani ay may kagandahan, kakayahan, at napakasikat din. Kung sasali siya, magiging suporta lang siya. Kung sa kakayahan lang sa disenyo ang pag-usapan, hindi siya natatakot, ngunit ang programang ito ay may komprehensibong pagtatasa. Hinikayat siya ni Lu Chengyang na maging mas kumpiyansa, ngunit kulang pa rin si Buran ng tiwala sa sarili. Pumunta si Buran sa kanyang ama para makipag-usap, nakita siyang nagpipinta. Bagamat maraming taon na siyang hindi nagpipinta, kaya niyang gumuhit ng maganda para sa taong mahal niya, hanggang taos puso, magkakaroon ng kapalit. Nagbigay din si Iming din ng mahalagang impormasyon sa kanyang anak. Mismong si Chen Mani ang nanligaw kay Lu Chengyang, ngunit tinanggihan siya nito. Ginagamit din niya si Izihe bilang pagkakataon para ipahiya si Lu Chengyang. Sa paghihikayat ng kanyang ama, unti-unting nakabawi si Buran ng kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Lu Chengyang si Chen Mani na nang-iinis at naninira kay Buran. Sumagot si Buran na nagdulot kay Chen Mani ng galit at umalis. Nag-aalala si Buran na walang magandang proyekto na ipapasok sa kompetisyon. Iminungkahi ni Lu Chengyang ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang bahay. Formal na nagsimula ang programang hindi karaniwang lugar. Pumunta si Buran sa bahay ni Chawang upang sukatin, simpleng damit kumpara kay Chen Mani, na may dalang makeup artist at assistant nang sumali sa programa, mukha siyang probinsyana. Kaya, siya ay kinutya ni Kezi at ng iba pa na sinasabing nagdulot siya ng kahihiyan sa produkto. Nang marinig ito ni Lu Chengyang, nagsuot siya ng isang ordinaryong bag upang suportahan si Buran, at binigyan naman ni Kalihim Jiao si Buran ng isang branded na bag. Hindi ito tinanggap ni Buran, inakala niyang ayos lang iyon. Lahat ng kamag-anak at kaibigan sa paligid niya ay nanawagan sa lahat na bumoto para kay Buran, na labis niyang ikinagala. Ngunit kahit ganoon, malayo pa rin siya kay Chen Mani. Nagdala si Kingston ng pampalakas, at si Lu Chengyang naman ay naghanda ng isang mesa na puno ng mga paborito pagkain ni Buran upang makabawi sa kanya. Ang tiwala ni Buran ay lumalaki. Kung sa disenyo lang ang pag-usapan, naniniwala siyang hindi siya matatalo kay Chen Mani. Naipon ni Buran ang maraming boto dahil sa kanyang pagsisikap, ngunit mas marami pa rin ang tagahanga ni Chen Mani. Inakala ni Chen Mani na sigurado na siyang mananalo, at nagsimula siyang mangarap na makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Nangako si Izihe na kung mananalo siya sa pagkakataong ito, ipapakilala niya siya sa kanyang lola at formal siyang papasok sa daan upang maging manugang ng pamilya. Ngunit hindi hahayaan ni Lu Chengyang na manalo si Chen Mani ng madali. Nakakuha siya ng ebidensya na umupa si Chen Mani ng mga tao upang gumawa ng disenyo sa kompetisyong ito, at pagkatapos ay isinapubliko ito online. Nagdulot ito kay Chen Mani ng pagkawala ng malaking bilang ng mga tagahanga, at nalampasan din siya ni Buran sa food chart.
Sinasamahan ni Kalihim Jiao si Buran sa almusal at sinamantala ang pagkakataon na batiin siya sa panalo sa kompetisyon. Galit na dumating si Chen Mani upang makipag-ayos kay Buran, sinisisi niya si Buran sa lahat. Walang awang iniwan din siya ni Izihe. Sumagot si Buran, sinabing si Chen Mani ay isang sikat na taga-disenyo, ngunit gusto niyang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Sumagot si Chen Mani na nagpapanggap lang si Buran na matino at kumakapit din siya kay Lu Chengyang. Noon lamang nalaman ni Buran na napakaraming ginawa ni Lu Chengyang, kung hindi sa sarili lang niyang kakayahan, hindi siya mananalo. Gayunpaman, ang kakayahan ni Buran sa disenyo ay malawak na kinikilala. Ang ngiti ni Kiawang ay nakakatuwa, ang bahay pagkatapos ay mas maganda pa sa inaakala niya. Labis siyang nagpapasalamat kay Buran, sinabi niya kay Lu Chengyang na dalhin siya para bumisita kapag mailibreng oras siya, at gusto rin niyang ipakilala si Buran sa isang lalaki na naging dahilan upang magmadali si Lu Chengyang na tumanggi. Nagdahilan na mapili si Buran. Nagkataong nagkita sina Buran at Lu Chengyang malapit sa lumang bahay. Sinabi ni Lu Chengyang sa kanya na maglakad-lakad kasama siya. Nagpahayag siya ng kanyang nararamdaman, ikinuwento kay Buran ang tungkol sa mga pangarap at plano sa hinaharap ng produkto. Tapos na ang kompetisyon sa disenyo, gusto ni Buran na sumali sa susunod na proyekto sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Lu Chengyang na gusto ng produkto na makipagkompetensya para sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang kapitbahayan at si Buran ang magiging tagapanguna ng produkto. Kinabit ni Lu Chengyang ang bulaklak na binili niya sa tabi ng daan sa buhok ni Buran. Pumunta si Kalihim Jiao sa Hohai, bukas ang kaarawan ni Buran, gusto niya itong i-celebrate. Sinabi sa kanya ni Kim Sun na hindi pa kailanman nag-celebrate si Buran at hindi rin niya gusto na may ibang nag-celebrate para sa kanya. Kailangan na lang ni Kalihim Jiao na baguhin ang kanyang isip. Pagkaalis ni Kalihim Jiao, tinanong ni Boss He si Kim Sun kung sinasadya ba niyang manukso si Lu Siji dahil sa galit sa kanyang ama dahil alam na niya ang pagkatao ni Kim Sun. Sinabi ni Kim Sun na tapos na ang lahat at saka may amnesia pa si Lu Siji, nararamdaman niyang hindi na mahalaga ang mga bagay na ito. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang suyuin si Buran. Inanyayahan ni Kim Sun si Buran na kumain, nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na magdisenyo at magdekorasyon ng apartment, at sinabi rin na magluluto siya ng masaganang handa sa bagong apartment bukas ng gabi para kay Buran. Sa tatlong pangmusap ni Buran, dalawa ay tumutukoy kay Lu Chengyang na nagbigay kay Kim Sun ng pressure. Sa wakas, natupad ang hiling ni Buran, lumipat siya sa departamento ng disenyo. Lahat ng kasamahan niya ay gusto siya at pakiramdam niya ay nasa kanyang elemento siya. Mabilis lumipas ang oras, tumayo si Buran at napansin na umalis na ang lahat ng kanyang kasamahan. Nang aalis na sana siya, pumasok ang mga kasamahan niya na may dalang cake at sabay-sabay siyang binati ng maligayang kaarawan. Labis itong ikinagalak ni Buran. Nagdala si Buran ng cake kay Guro Lee. Pinaalalahanan ni Guro Lee si Buran na bigyan din si Lu Chengyang ng isang piraso ng cake. Alam niyang gusto ni Lu Chengyang si Buran, kaya tinutulungan niya ito. Inanyayahan ni Lu Chengyang si Buran na maghapunan, ngunit tumanggi siya, nagdahilan na may ginagawa siya. Alam ni Lu Chengyang na makikipagkita siya kay Kim Sun at hindi maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Isang pangusap ni Guro Lee ang nagpaliwanag sa kanya, basta hindi palagpas ng 12:00 ng hating gabi, ngayon pa rin ang araw. Agad na naintindihan ni Lu Chengyang ang ibig niyang sabihin at naghanda. Nagluto si Kim Sun ng masaganang handa para suyuin si Buran. Sinubukan din niyang tanungin siya kung gusto niyang maging kasintahan niya, ngunit hindi sumagot si Buran. Sa kasamaang palad, inimbitahan na lang ni Kim Sun si Buran na maglaro ng Truth or Dare. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Ginamit ni Kim Sun ang laro para umamin kay Buran at sabay na inilabas ang kwintas na inihanda na niya, umaasang papayag siyang maging nobya niya. Hindi inaasahan ni Buran ang biglaang pag-amin ni Kim Sun at hindi siya agad nakasagot, hindi niya alam kung paano sasagot. Sa sandaling ito, tumawag si Lu Chengyang, sinabing nahanap na niya ang lalaking Diyos na bodyguard niya at kung gusto niya siyang makita, pumunta siya sa villa sa bundok. Naghahanap si Buran ng paraan para umalis, kaya humingi siya ng tawad kay Kim Sun at pagkatapos ay mabilis na umalis. Pagdating ni Buran sa tuktok ng bundok, nang bubuksan na sana niya ang pinto, bigla niyang naalala si Lu Chengyang, nag-alinlangan siya. Sa pagitan ng lalaking Diyos at ni Lu Chengyang, hindi pa kailanman nahirapan si Buran. Agad siyang tumawag kay Kalihim Jiao para humingi ng payo. Agad na nahulaan ni Kalihim Jiao na ang lalaking Diyos na bodyguard na tinutukoy ni Buran ay si Lu Chengyang. May kaunting pansariling interes siya, kaya nagbigay siya ng ilang payo kay Buran. Sa huli, umalis si Buran. Si Lu Chengyang, na nasa loob ng villa, ay ang dating lalaking Diyos na bodyguard. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magpakatotoo kay Buran, ngunit hindi niya inaasahan na aalis siya sa huling sandali. Pareho silang nilamig dahil sa hangin. Kinabukasan, pumunta si Buran sa produkto. Nagdala si Guro Lee ng paso ng halaman para sa kanya at nagbigay din ng gamot para sa sipon. Sa totoo lang, siya ang nagdala ng gamot para kay Lu Chengyang. Sinubukan ni Kezi na tuyain si Buran, ngunit sinagot siya nito. Nagmadali siyang nagulat kay Ginang Hua. Nang makita na pinahahalagahan ni Lu Chengyang si Buran, nagkaroon ng ideya si Ginang Hua na gamitin siya, baka sa pamamagitan niya, mahanap niya si Lu Siji. Si Kexin, asawa ni Lee Mingkai, ay nakarinig ng tagubili ni Ginang Hua at nagmamadaling bumalik upang hanapin sina Lee Mingkai at Izihe para humanap ng paraan kung paano haharapin ito. Hindi nila maaaring hayaang magkaroon ng pagkakataon si Buran sa harap ni Ginang Hua na makaapekto sa pagmamana ni Izihe sa Ihwa.
Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay paghiwalayin si Lu Chengyang at si Buran, at ang susi ay ang ilantad ang pagkatao ni Buran bilang tagay. Nakaisip sila ng paraan na hindi malalaman ni Ginang Hua na gumagawa sila ng kalokohan sa likod niya, at malalantad din ang pagkatao ni Buran. Si Chen Mani, na iniwan noon ang pinakamahusay na bala. Pagdating ni Buran sa bahay, nakita niya ang graffiti na ang bata ng pamilya I na nakaspray sa dingding. Nag-alala siya na makita ito ni Lu Chengyang at magkamali, kaya gusto niya itong burahin, ngunit hindi ito maalis sa pagpahi. Sa sandaling ito, tumawag si Imingde, sinabing hinaharangan ng mga tagahanga ni Buran ang pinto ng bahay. Ginugulo ang kanilang buhay, at hindi makapunta si Buhiyon sa ospital. Sa kasamaang palad, agad na pumunta si Buran sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Pagdating niya, nalaman ni Buran na ang mga taong ito ay hindi niya totoong tagahanga, kundi mga inupahan ni Chen Mani para magdulot ng gulo. Pagkatapos ay dumating si King Sun upang iligtas sila, sinaway ni Buran si Chen Mani. Binaligtad ni Chen Mani ang katotohanan, sinabing nagsabwatan ang Yihua at ang produkto para matalo siya, at ang tunay na pagkatao ni Buran ay ang apo ni Ginang Hua. Nagsalita si Imingde, sinabing walang kinalaman si Buran sa pamilya I. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hindi nakakakumbinsi. Nawala ng malay si Buhiyon, noon lamang umalis ang mga taong ito. Nakita ito ni Izihe, labis siyang natuwa, binigyan niya si Chen Mani ng malaking halaga ng pera, bilang bayad sa aksyon na ito. Dinala ni Buran at King Sun si Buhiyon sa ospital. Labis siyang nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang ina, dahil sa kanya nadamay ang kanyang ina. Buti na lang at walang nangyari kay Buhiyon. Nahulaan ni Imingde na hindi simple ang pangyayaring ito, siguradong may nagmamanyobra sa likod. Naalala ni Buran ang graffiti na nakaspray sa dingding ng bahay, kaya sinabihan siya ni Buhiyon na umuwi at ayusin ito, mas mabuti na huwag makita ni Lu Chengyang. Ngunit pagdating ni Buran at King Sun sa bahay, nakita na ni Lu Chengyang ang graffiti sa dingding ng bahay ni Buran. Agad niyang naramdaman na may masama. Sa sandaling ito, tumawag si Kalihim Jiao. Sinabing may lumabas na video online na nagpapakita kay Chen Mani na gumagawa ng gulo sa bahay ni Imingde. Sinasabing si Buran ay mula sa pamilya. At sinabing ang dahilan ng pagkatalo niya ay dahil nabiktima siya ng ihwa at ng produkto. Pagkarinig nito ni Lu Chengyang, agad siyang nag-utos na burahin ang graffiti sa dingding, at pagkatapos ay bumalik sa kumpanya at nakipag-ugnayan sa paghawak ng krisis sa media. Wala siyang pakialam sa pagkakalantad, nag-aalala lang siya na maapektuhan si Buran. Upang mabilis na malutas ang problemang ito, halos ginamit ni Lu Chengyang ang lahat ng kanyang koneksyon, at inanyayahan pa si Guro Li, humiling sa kanya na gamitin ang kanyang mga dating koneksyon upang tumulong. Silang dalawa ay abala sa buong magdamag, at sa wakas ay nagkaroon ng resulta. Nang nagmamadaling bumalik si Buran at King Sun, nagulat silang makita na nawala na ang graffiti sa dingding. Nahulaan ni Buran na baka alam na ito ni Lu Chengyang, at ngayon ay kailangan niyang kusang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit matagal siyang kumatok sa bahay ni Lu Chengyang, ngunit walang nagbukas ng pinto. Inaliw siya ni King Sun, sinabing baka hindi alam ni Lu Chengyang ang tungkol dito. Ngunit pakiramdam pa rin ni Buran na kailangan niyang aminin ang kanyang pagkatao kay Lu Chengyang. Gustong manatili ni King Sun kay Buran, ngunit tinanggihan siya nito. Pagbalik sa bahay, nag-isip ng malalim si Buran, nagpasya siyang tawagan si Lu Chengyang para linawin ang lahat. Ngunit abala si Lu Chengyang at walang sumasagot sa kanyang telepono. Nag-aalala si Buran at nagpalipas siya ng isang mahabang gabi sa pagkabalisa. Maaga kinabukasan, pagkatapos niyang ayusin ang lahat, saka lang nalaman ni Lu Chengyang na mahigit 10 beses siyang tinawagan ni Buran. Nagmadali siyang tumawag pabalik, ngunit hindi niya sinabi ang lahat sa kanya, at nagkunwari siyang walang alam. Naguguluhan si Buran nang ibaba niya ang telepono. Bumaling siya upang suriin ang internet, at nalaman niyang nawala na ang mga video kagabi, at lalo siyang nataranta. Nang naghahanda siyang pumasok sa trabaho, nakita ni Buran si King Sun na natutulog sa kotse. Mukhang hindi rin siya umuwi kagabi, at medyo nakonsensya si Buran. Alam niyang gusto siya ni King Sun, ngunit hindi iyon ang pag-ibig na kailangan niya. Tinanong ni Buran si King Sun kung siya ba ang nagpabura ng mga video. Sinabi ni King Sun na wala pa siyang ganoong kalaking kakayahan. Naisip ni Buran si Lu Chengyang, ngunit hindi siya sigurado. Sa ganoong pakiramdam, pumunta si Buran sa kumpanya, ngunit hinarang siya ni Chen Mani sa pintuan. May ugaling handang makipaglaro, hanggang sa huli si Chen Mani. Inilantad ang pagkatao ni Buran, at sinabing siya ay tagapamilya. Nag-ingay ang mga kasamahan, hindi alam kung dapat ba silang maniwala na si Buran ay isang espiya na ipinadala ng ihwa. Hindi agad maipaliwanag ni Buran ng malinaw. Humingi siya ng tulong kay Kalihim Jiao, ngunit kakaiba si Kalihim Jiao, at hindi siya pinansin dahil siya mismo ang naghanap kay Chen Mani, at ang layunin ay simple, gusto niyang paalisin si Buran sa produkto. Dahil natuklasan niyang gusto ni Lu Chengyang si Buran, at ito ay resulta na ayaw niyang makita. Nakita ni King Sun ang eksenang ito, at hinila si Buran paalis. Nang malaman ni Lu Chengyang ang tungkol dito, mabilis din siyang tumakbo, hinarang si Buran sa underground parking lot. Sinaway ni King Sun ang produkto sa hindi pagpuna sa tama at mali. Diretsahang sinabi ni Guro Li na nagpuyat si Lu Chengyang upang burahin ang video para kay Buran. Bagamat medyo naantig siya, sa sandaling ito, ang pag-alis ang pinakamatalinong pagpipilian.
Sinabi ni Lu Chengyang na gusto niya si Buran, gusto niyang gamitin ang paraang ito para pigilan siya, ngunit nagpumilit pa rin si Buran na umalis. Alam ni Lu Chengyang na sa ugali ni Buran, tiyak nalilipat siya, kaya sinabi niya kay Guro Li na humanap ng paraan para pigilan siya, at siya naman ay hahanap ng paraan para manatili siya sa tabi niya. Tulad ng inaasahan ni Lu Chengyang, nag-impact si Buran, handa na siyang umalis, ngunit hinarang siya ng security guard. Sinabi ng security guard na inutusan siya ni Lee Min-kai, hindi lang niya sila binabantayan, kundi siya rin ang gumawa ng graffiti. Taos puso siyang humingi ng tawad kay Buran, at nagmakaawa na tawagan niya si Lu Chengyang para kumpirmahin, kung hindi siya patatawarin ni Lu Chengyang. Ayaw makipagtalo ni Buran sa isang security guard, kaya tinawagan niya si Lu Chengyang. Sinabi sa kanya ni Lu Chengyang na hintayin siya sandali, bibigyan niya siya ng isang espesyal na regalo, at kung gusto pa rin niyang umalis pagkatapos, hindi na siya hahadlangan. Pumunta si Lu Chengyang sa pamilya Yi, sinabi kay Ginang Hua ang tungkol sa paninira ni Lee Min-kai, at ng kanyang pamilya kay Buran, na naglantad sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Ginang Hua na isa lang siyang apo, at matagal nang umalis si Lee Min-de sa pamilya Yi, at walang kinalaman si Buran sa kanya. Ipinadala ni Lu Chengyang ang recording ng usapan nila ni Ginang Hua sa mga kasamahan sa kumpanya na naglinaw sa mga tsismis tungkol sa pagkakakilanlan ni Buran bilang tagapamilya. Pagkatapos, pumunta siya kay Buran, inamin na siya ang bodyguard na tumulong sa kanya noon at pagkatapos ay naghanda ng birthday celebration para sa kanya. Gusto ni Lu Chengyang na i-celebrate ang kaarawan ni Buran. Matagal na siyang naghanda. Nag-play ang screen ng video na nagpapakita ng pagbati ng mga bata sa bahay ampunan at inimbitahan din silang dalawa na maging bisita sa bahay ampunan bilang prinsipe at prinsesa. Ang recording ay lubos na nakaantig kay Buran. Nagsindi ng kandila si Lu Chengyang, binati si Buran ng maligayang kaarawan, at pagkatapos ay kinuha ang isang kwintas na may hugis ng magnolia at taos puso siyang umamin kay Buran. Ang wika ng magnolia ay tiwala, ang magnolia sa lumang kapitbahayan ay maaaring malanta, ngunit ang magnolia sa kanyang puso ay hinding-hindi malalanta. Tinanong niya si Buran kung gusto ba niyang maging nobya niya. Labis na natuwa si Buran, ngunit nagkunwari siyang nahihiya sa labas. Isinuot ni Lu Chengyang ang kwintas kay Buran, at pagkatapos ay hinalikan siya. Tila may natuklasan si Buran, kaya itinulak niya si Lu Chengyang, sinaway siya dahil sa pagsasabing wala pa siyang naging nobya, ngunit ang mga galaw niyang ito ay hindi mukhang walang karanasan. Hindi nagpaliwanag si Lu Chengyang, tumawa at hinalikan siya. Formal na silang nagkarelasyon. Pagsapit ng gabi, umuwi sina Lu Chengyang at Buran, inaalala ang matamis na halik. Tumawag si Kingston para mangumusta, at nang marinig niyang pumayag si Buran sa pag-amin ni Lu Chengyang, nagalit siya at ibinaba ang telepono, at hindi naman gaanong pinansin ni Buran. Kinaumagahan, handa na si Lu Chengyang, nagtago siya sa pinto, at nang makita si Buran na lumabas, mabilis siyang lumabas. Naalala ng dalawa ang kanilang matalik na sandali kagabi at naging awkward ang kapaligiran. Nagmamadaling nagbago ng paksa si Buran at mabilis na umalis. Habang naglalakad, gusto ni Buran na hawakan ang kamay ni Lu Chengyang, ngunit iniwasan niya ito. Nang makarating sila sa ibaba ng gusali ng kumpanya, hinawakan ni Lu Chengyang ang kamay ni Buran at gusto niya siyang halikan. Natatakot si Buran na makita ng mga empleyado ng kumpanya, kaya nagmadali siyang nagdeklara na panatilihing sikreto ang kanilang relasyon. Ayaw niyang pag-usapan siya ng kanyang mga kasamahan. Kailangan na lang sumunod ni Lu Chengyang. Pagdating ni Buran sa gate ng kumpanya, nakita niya si Kalihim Jiao at Kezi na naghihintay kasama ang lahat doon. Sinabi ni Kalihim Jiao na nilinaw na ni Lu Chengyang sa lahat na nagkamali sila kay Buran at umaasa siyang mapapatawad niya ang lahat. Sinabi ni Buran na naiintindihan niya. Medyo plastic si Kalihim Jiao at Kezi nang bumalik si Buran. Natikman ni Lu Chengyang ang tamis ng pag-ibig at laging naghahanap ng paraan para makasama si Buran. Ngunit puno ng empleyado ang kumpanya, kaya kailangan niyang magmadali na nagpapadama sa dalawa na para silang nagtatago ng sikreto. Inutusan ni Lu Chengyang si Kalihim Jiao na ibigay ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang kapitbahayan kay Buran. Nainggit si Kalihim Jiao, ngunit kailangan niyang sumunod. Ang Madam Hua ay labis na nadismaya kay Lee Min-kai na inakalang siya sa isang walang kakayahan at kung magpapatuloy pa, ang Ihwa ay posibleng masira sa kanyang mga kamay kaya inalis ang kanyang kapangyarihan. Pinalayas siya mula sa Ihwa bilang isang estratehiya ng pagsasakripisyo ng isang piraso para iligtas ang pangkalahatan. Sa kabilang banda, si Lu Chengyang ay nanghinayang kay Buran at nagpumilit na ihatid siya pababa pagkatapos ay hinalikan siya ng may pag-ibigan sa elevator. Hindi alam ng mga empleyado na ang boss ay muling umaarte ng eksena ng halikan sa elevator at ilang beses na nakagambala. Nagalit si Lu Chengyang at hiniling sa mga empleyado na gamitin ang hagdan sa hinaharap para sa pagpapalakas ng kalusugan. Sa pagpupulong para sa proyekto ng pagbabago ng lumang distrito, iprinisinta ni Buran ang kanyang ideya sa disenyo na kinilala at pinuri ng mga kasamahan. Nagkunwari namang nagalit si Lu Chengyang, sinabi kay Buran na pumunta sa kanyang opisina at sinabing may ilang punto pa sa disenyo ang hindi kumpleto at pinabalik ito sa kanya para ayusin. Nagtinginan ang mga kasamahan na nahihiya. Pagdating ni Buran sa opisina, hinila ni Lu Chengyang pababa ang kurtina. Inakala ng lahat na mag-aaway sila, ngunit hindi inaasahan,
isang mainit na halikan ang naganap sa loob. Naghalikan silang dalawa nang nag-uumapaw sa pag-ibig, walang gustong magpatalo. Narinig ng mga empleyado ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa opisina at dali-daling sinabihan si Secretary Jiao na pumasok para awatin sila. Ang amo at empleyado ay nag-aaway, hindi maganda kung malalaman sa labas. Si Secretary Jiao ay dali-daling pumasok sa opisina ni Lu Kanyang, ngunit nakita niya ang dalawa na namumula ang labi at hindi pa nasisiyahan, galit na galit hanggang sa hindi na makapagsalita. Nag-aalala si Buran na magagalit si King Sun dahil tinanggap niya ang pagtatapat ni Lu Kanyang, kaya di pumunta siya sa Haohe Bar upang makipagbati sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan, malamig siya sa kanya, walang pagpipilian, umalis siya sa ilalim ng ulan. Medyo nag-alala si King Sun, kinuha ang payong at lumabas, ngunit nakita niyang sinasalo ni Lu Kanyang si Buran at pinasakay sa kotse. Nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Si Buran ay nilalamig at si Lu Kanyang ay maingat na pinainom siya ng gamot. Si Buran ay nagkuha ng mga litrato, nais niyang itala ang magagandang sandali nilang dalawa. Si Lu Kanyang ay masiglang nakilahok din, ngunit hindi lamang niya nais na itago ito bilang alaala, kundi nais din niyang ibahagi sa lahat ang kanilang matamis na pag-ibig. Pagkatapos, tumugtog siya ng piano para patulugin si Buran. Masayang nagtamasa si Buran, mula ngayon, sa kanyang buhay ay mayroon ng nagmamalasakit, nagtatanggol, na nagpapawala sa lahat ng sakit at pagod na naranasan niya. Nag-post si Lu Kanyang ng litrato nilang dalawa sa kanyang circle of friends, pampublikong inihayag ang kanilang relasyon. Ang mga kasamahan sa kumpanya ay nag-ingay sa pag-uusap. Pagkaalam ni Kezi sa balita, agad niya itong iniulat kay Madam Hua. Hindi inaasahan, si Meng Kexin pala ang sumagot sa telepono, ang asawa ni Lee Min-kai. Nakipagkita si Meng Kexin kay Kezi, ginamit ang pagbubunyag sa pagkakakilanlan niya bilang espiya para takutin siya. Pinilit siyang makipagtulungan sa kanya para kalabanin si Buran. Paghiwalayin sila ni Lu Kanyang at hindi niya kailanman papayagang sirain ni Buran ang posisyon ng kanilang pamilya sa Ihwa. Walang nagawa si Kezi kundi pumayag. Pagkatapos, hinanap ni Meng Kexin si Ayu Tiksu, ang may-ari ng Haohe Bar, at ginamit ang kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa para takutin ito. Pinilit niya itong isiwalat ang impormasyon na si Kim Sun ay ang tunay na anak ni Lu Mingyuan, nais niyang gamitin ito para gumawa ng problema. Tumawag si Lee Min-kai sa Haohe Bar para umorder ng pagkain at sinabihan si King Sun na dalhin ito sa kanyang bahay. Inalok niya si King Sun na makipagtulungan para pabagsakin si Lu Kanyang. Hindi pumayag si King Sun na pagtanto niyang gustong saktan ni Lee Min-kai si Buran, kaya gusto niyang puntahan siya para paalalahanan, ngunit nakita niya itong masayang naglalaro kasama si Lu Kanyang. Nagselo si King Sun kaya tinawagan niya si Lee Min-kai at pumayag na makipagtulungan. Nakatanggap si Secretary Jiao ng isang tawag sa telepono. Ang boses ay binago, ang tumawag ay nagpakilalang kanyang nakatatandang kapatid sa ama at sinabihan siyang sabihin kay Lu Kanyang na alam niyang siya si Lusiki. Natatakot na binaba ni Secretary Jiao ang telepono. Nagulat din si Lu Kanyang nang marinig ang balita. Nagdesisyon siyang makipagkita sa tumawag. Ngunit nang makita niyang dumating si Lu Kanyang, hindi nagpakita ang kabilang panig. Sa halip, tumawag si Iminde, humihiling kay Lu Kanyang na makipaghiwalay kay Buran. Kung hindi, ilalantad niya ang pag-iwan ni Lu Mingyuan sa kanyang asawa at anak. Hindi pumayag si Lu Kanyang. Napansin ni Buran na mailihim sina Lu Kanyang at Secretary Jiao, at narinig niyang tumawag si Lee Min-kai kay Lu Kanyang. Inakala niyang may itinatago sa kanya si Lu Kanyang. Ayaw siyang mag-alala ni Lu Kanyang, kaya hindi niya sinabi ang totoo. Sinabi lang niyang aayusin niya ito. Sinabihan ni Lee Min-kai si Lu Kanyang na dumalo sa Construction Industry Summit, kaya walang nagawa si Lu Kanyang kundi sumunod. Sinabihan ni Meng Kexin si Kezi na maghanap ng angkop na tao para maging kasintahan ni Lu Kanyang upang makagawa ng mga tsismis ng pag-ibigan, maging dahilan para magkamali si Buran at paghiwalayin sila. Kinuha ni Kezi ang pagkakataong ito at siya mismo ang lumaban, umaasang mapalitan si Buran at makasampa sa malaking barko na si Lu Kanyang. Ngunit hindi niya inaasahan, sumingit si Secretary Jiao, pinalitan si Kezi at naging kasintahan ni Lu Kanyang. Dumating si Meng Kexin, nakita ang eksenang ito at pinuri si Kezi sa mahusay na paggawa na nakahanap ng isang mas angkop kay Lu Kanyang kaysa sa kanya. Inakala ni Lee Min-kai at Meng Kexin na tagumpay na ang kanilang plano, kaya kinuha nila ang kanilang baso at lumapit kina Lu Kanyang at Secretary Jiao. Pag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig ni Lu Kanyang, pinipilit siyang sabihin kung sino ang kanyang kasintahan. Sumang-ayon din ang mga boss sa industriya sa tabi, gusto nilang malaman kung sino ang talagang iniibig ng gininto ang binata na ito. Si In Liu ay hinila rin ni Lee Min-kai, kusa siyang nag-record ng video at ipinadala kay Buran. Sa video, nakaakbay si Secretary Jiao kay Lu Kanyang, habang pinipilit naman ni Lee Min-kai si Lu Kanyang na sabihin kung sino ang kanyang kasintahan. Kinakabahan din si Buran nang makita ito, wala siyang kaalam-alam na ito ay isang dula na inihanda ni Lee Min-kai at ng kanyang asawa at siya ang kanilang target. Medyo nalito si Lu Kanyang, tumingin siya kay Lee Min-kai. Sumagi sa kanyang isip ang pananakot ni Lee Min-kai na ilalabas ang lumang istorya ni Lu Mingyuan. Si Lee Min-kai ay ngumiti ng may pananagumpay. Si Secretary Jiao ay nag-aabang na tumingin kay Lu Kanyang, umaasa siyang makakaharap ang lahat bilang kasintahan ni Lu Kanyang, kahit pansamantala lang, siya ay masisiyahan. Sa mahalagang sandali, lumapit si Kezi, umakbay kay Lu Kanyang, at sinabihan siyang sabihin sa lahat ang relasyon nilang dalawa. Nagtinginan ang lahat sa paligid ng nagtataka, pati na rin sina Lee Min-kai at Meng Kexin. Ipinaliwanag ni Kezi, sinabing sila ay boss at empleyado lamang, medyo malapit lang ang kanilang relasyon.
Sinabi ni Lukanyang na lubos niyang pinahahalagahan ang kakayahan ni Kezi. Ito rin ang dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan ng Pinsyang. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na ipahayag na ang kanyang opisyal na kasintahan ay si Buran, ang mahusay na taga-disenyo ng Pinsyang na nagdulot ng pag-iinay ng lahat. Lumabas na, bago ang piging, inilantad na ni Lukanyang ang balak ni Kezi at hinila siya sa kanyang panig, kaya ang buong pagtatanghal ay hindi naganap ayon sa script ni na Iming Kai at Meng Kexin. Walang nagawa si Im Eliu kundi itago ang telepono. Nakahinga rin ng maluwag si Buran sa kabilang dako. Dahil nasira ni Kezi ang kanyang plano, sinamantala ni Secretary Jiao ang pagkakataong ito upang ilantad na si Buran ay anak ni Iminde. Upang lumikha ng isang palabas ng pagpapakasal at pagtutulungan ng Ihwa at Pinsyang. Sina Iming Kai at Meng Kexin ay nahihiya at tanging napilitang umiti lamang upang palampasin ang sitwasyon. Pagkatapos ng pagpupulong, kinuwestiyon ni Iming Kai si Lukanyang, hindi ba siya natatakot na takutin? Kalmadong sumagot si Lukanyang, sinabing hindi lang niya nakuha si Kezi, kundi pati na rin si Eng Fixu, ang may-ari ng Hao Hebar. Alam na rin niya ang totoong pagkatao ni Kingson. Sa puntong ito, tuluyan ng nabigo ang plano ni na Iming Kai at Meng Kexin. Pagkatapos, nakipagkita si Lukanyang kay Kingson, sinabi niya alam na niya ang pagkatao ni Kingson. Hindi niya sinabi sa pamilya Ina si Secretary Jiao ay si Lusiki. Ito ay nagpapatunay na hindi pa siya lubos na pumanig sa pamilya. Sinabi ni Kingson na kahit kinamumuhian niya ang kanyang ama, siya ay isang kuya at hindi siya gagawa ng bagay na makakasama sa kanyang kapatid. Binigyan ni Lukanyang si Kingson ng isang talaarawan na naglalaman ng mga saloobin at damdamin ni Luming Yuan para sa kanyang anak. Pagkatapos basahin ni Kingson, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang puso at nabawasan ang kanyang pagkamuhi sa kanyang ama. Matapos malampasan ni Lukanyang ang panganib, ginugol niya ang oras kasama si Buran. Gusto niyang linawin ang relasyon nila ni Secretary Jiao. Ngunit pinigilan siya ni Buran. Sinabi niyang lubos siyang nagtitiwala kay Lukanyang, may sariling espasyo ang bawat isa at hindi na niya kailangang sabihin sa kanya ang lahat ng bagay sa hinaharap. Sa pagharap sa ganitong masunurin at mapag-unawa na kasintahan, hindi alam ni Lukanyang ang sasabihin, kaya hinalikan niya ito. Kinabukasan, magkasama silang naglakad-lakad sa hardin ng bulaklak. Nais ni Lukanyang na gamitin ang pamamaraang ito upang pukawin ang inspirasyon ng kanyang kasintahan dahil ang proyekto ng pagbabago ng lumang distrito ay ang pangunahing prioridad ng Pinsyang. Labis na nadismaya si Madam Hua kina Iming Kai at Meng Kexin at sinabihan silang ituon ang pagtuturo kay Zihong. Alam niya ang kakayahan ng kanyang apo. Sinabihan niya ang dalawa na maghanap ng magandang pagpapakasal. Marahil sa pamamagitan lamang ng kasal, uunlad ang pamilya. Kahit na ayaw ni na Iming Kai at Meng Kexin, wala silang magawa kundi sumunod. Sina Lukanyang at Buran ay naglalambingan sa bahay. Dumating si Secretary Jiao dala ang pinamili, kaya napilitang magtago si Buran sa banyo. Ngunit ang pagtatago ni Lukanyang ay nagduda kay Secretary Jiao. Nahulaan niyang nasa bahay ni Lukanyang si Buran. Si Lukanyang ay abala lamang sa paglalambing kay Buran at hindi man lang pinansin ang damdamin ni Secretary Jiao at hindi niya inaasahan na ang kanyang kapatid na babae na lumaki kasama niya mula pagkabata ay magkakaroon ng kakaibang pagtingin sa kanya. Malungkot na umalis si Secretary Jiao sa bahay ni Lukanyang. Nagpunta siya sa bar para maglibang at nagkataong nakita niya si Zihong na pinipilit ng kanyang lola na makipag-date. Ang walang pakialam na saloobin ni Zihong ay labis na ikinadismaya ng babae. Ibinato niya ang dalawang tumpok ng pera sa lupa at umalis. Medyo lasing si Zihong, gusto niyang tumayo at habulin ang babae, tanungin kung bakit siya minamaliit. Dahil dati, siya ang gumagamit ng pera para ipukpok sa iba. Ngayon siya naman ang pinukpok ng pera ng iba. Magulo si Zihong na tumayo at sakto namang gusto na ring umalis ni Secretary Jiao. Nabangga niya si Secretary Jiao at nabangga rin niya ang customer na nakaupo sa katabing lamesa. Hindi lang siya hindi nagsorry, kundi binato pa niya ng pera ang customer, na ikinagalit ng customer at gusto siyang turuan ng leksyon. Nakita ni Secretary Jiao, kaya lumapit siya para magsorry. Sinabing lasing ang kaibigan niya at humihingi ng tawad sa kabilang panig. Nang makita ang magandang asa ni Secretary Jiao, hindi na nagreklamo pa ang customer. Inalalayan ni Secretary Jiao si Zihong palabas. Nagreklamo si Zihong sa kanya, sinabing pinipilit siya ng kanyang pamilya na mag-date, walang nagmamalasakit sa kanyang damdamin. Naalala ni Secretary Jiao ang sarili niyang sitwasyon, inaliw niya ito na mayroon pa ring nagmamalasakit sa kanyang mga problema, hindi tulad niya na nag-iisa lamang. Nakita ni Zihong na mayroong nakakaintindi sa kanya at naramdaman niyang kakaiba si Secretary Jiao kumpara sa ibang mga babae. Siya, na sanay na tawagin ay darating at paalisin ay aalis, ay nakaramdam ng kakaiba. Gusto niyang gamitin ang kanyang sariling paraan para ipahayag ang kanyang damdamin, kaya lumapit siya at niyakap si Secretary Jiao at akmang hahalikan siya. Mariing pumigla si Secretary Jiao, ngunit dahil lalaki si Zihong, hindi siya makawala. Sa kabutihang palad, nakita ni Kingson na napadaan, kaya lumapit siya at binigyan ng leksyon si Zihong. Labis na nagpasalamat si Secretary Jiao kay Kingson, hindi niya alam na si Kingson ang kanyang nakatatandang kapatid sa ama. Nakatanggap si Lukanyang ang tawag para humingi ng tulong mula kay Secretary Jiao, kaya nagmadali siyang pumunta. Nagpasalamat siya kay Kingson para kay Secretary Jiao. Ngunit hindi ito tinanggap ni Kingson, sinabing natural lang na iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Umupo silang dalawa at nag-usap. Nagduda si Kingson na gustong gamitin ni Lukanyang ang talaarawan ni Luming Yuan para kumbinsihin siya.
Sinabi ni King Sun ang kanyang iniisip na hindi niya kailangan ng anumang ari-arian na iniwan ng kanyang ama, gusto lang niyang ibigay sa kanya ni Lu Kanyang si Buran. Ngunit hindi ito ikinonsidera ni Lu Kanyang, maaari niyang ibigay sa kanya at kay Secretary Jiao ang lahat ng shares ng Pinsyang, ngunit hindi ang tungkol kay Buran. Si Zihong, na lasing, ay inihatid ng pulisya pa uwi. Pagkagising niya kinaumagahan, naging tanga siya at tumawa lang ng walang alam na ikinabahala ni Meng Kexin. Pinilit niya si Lee Min-kai na magmakaawa kay Madam Hua na huwag na pilitin ang kanilang anak na makipag-date kung hindi ay makikipaghiwalay siya. Walang nagawa si Lee Min-kai kundi magmakaawa sa kanyang ina. Hindi na iwasan ni Madam Hua na kutyain siya at ikinumpara pa kay Iminde na ikinagalit ni Lee Min-kai. Pumunta siya para harapin si Iminde, sinumbatan siya dahil palagi siyang nabubuhay sa anino nito at binaligtad niya ang mesa, gustong magulo. Nagalit si Buhyon hanggang sa nahimatay. Agad siyang dinala ni Iminde sa ospital. Pagkaalam sa balita, nagmamadaling pumunta si Buran. Kahit na maayos si Buhyon, nagpumilit si Buran na hanapin si Lee Min-kai para maklaro ang lahat. Pinigilan siya ni Iminde. Sinasadya niyang galitin si Lee Min-kai para guluhin niya ang pamilya ni Iminde. Tinakot ni Madam Hua si Buran kung ayaw niyang guluhin ang kanyang mga magulang. Sumunod siya ng maayos sa kanya. Iyon ay kunin ang lahat ng disenyo ng proyekto ng pagbabago ng lumang distrito ng Pinsyang. Nasa pagitan ng dalawang bato si Buran. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya pinili na traidurin ang Pinsyang. Ngunit pinili ni Lee Min-kai ang ilang empleyado ng Pinsyang at nakuha ang huling disenyo ng Pinsyang. At bukod pa rito, nakuha pa niya ang pagkakataong iharap ang plano ng mas maaga. Nang bahagyang baguhin ni Madam Hua, at pagkatapos ay iharap ang plano ng Pinsyang, nagulat sina Lu Kanyang at Buran. Kinabahan si Buran at tulala rin si Lu Kanyang. Nang turno na ng Pinsyang para iharap ang plano, umakyat si Lu Kanyang sa entablado, akmang aatras na, ngunit hindi inaasahang pumasok sina Secretary Jiao at Chen Mani. Ipinakita ni Secretary Jiao ang isa pang plano na dinisenyo ni Chen Mani na mas bago kaysa sa disenyo ni Buran. Sinusuportahan ng mga eksperto at hurado ang planong ito. Galit na galit si Madam Hua, pinuna niya si Buran sa pagtataksil at nagdulot din ng pag-aaway sa pagitan niya at ni Lu Kanyang. Naguguluhan din si Buran, mukhang handa na si Lu Kanyang ng una paman, marahil isa lamang siyang piyesa sa larong ito. Sinampal si Buran ni Madam Hua, sinumbatan niya ito sa pagwasak ng pagkakataon na tulungan ang kanyang mga magulang na makaalis sa kahirapan. Nang tumakbo si Lu Kanyang palabas, wala na si Buran. Labis na nalungkot si Buran, gusto niyang pumunta sa Haohe Bar para makipag-usap kay King Sun, ngunit sa may pinto, huminto siya. Hindi niya kasintahan si King Sun, hindi niya maaaring hayaang pasanin niya ang lahat sa tuwina. Sa pag-iisip nito, tinalikuran ni Buran ang Haohe Bar at umalis. Nakita ni King Sun ang eksenang ito. Hindi alam ni Buran kung saan pupunta. Sa huli, nagpunta siya sa ampunan, nakipaglaro sa mga bata, pansamantalang nakalimutan ang kanyang mga problema. Nahulaan ni King Sun na baka pupunta siya rito, kaya sumunod siya. Tinanong ni King Sun kung ano talaga ang nangyari. Hindi umamin si Buran na may problema siya, ngunit nahulaan pa rin ni King Sun, tiyak na may kinalaman kay Lu Kanyang. Sinabi ni Buran na kung gusto niya talagang tulungan siyang imbestigahan kung sino ang nagbigay ng plano ng Pinsyang sa ihwa. Ang kapalit ay ipagluluto niya ang kanyang ina ng sweet and sour spare ribs para sa kanya. Pagdating ni Buran sa bahay, nakita niya ang kotse ni Lu Kanyang na nakaparada sa harap. Maingat siyang lumapit, nakinig, at nalaman niyang pumunta si Lu Kanyang para hanapin siya, at matagal na niyang naayos ang alitan nila ni Iminde. Noon, inirekomenda ni Iminde na magsanib puwersa ang ihwa at Pinsyang upang harapin ang krisis sa industriya. Ngunit kinamit ito ng ilang taong may masamang intensyon sa ihwa. Pinilit si Lu Mingyuan na sumunod sa mahihirap na kondisyon. Nagalit si Iminde, kaya nagbitiw siya. Gustong gamitin ang paraang ito para sumuko ang mga taong iyon. Ang resulta ay nagdulot ng pagtalon ni Lu Mingyuan mula sa gusali. Nilinaw ni Lu Kanyang na lubos siyang nagtitiwala kay Buran at sinabi rin na hindi niya napapayagan siyang magdusa pa. Ngunit dahil hindi niya mahanap si Buran ngayon, humingi siya ng tulong kina Iminde at Buhyon. Narinig ni Buran na nakatayo sa labas ng bintana at nawala ang kanyang kalungkutan. Sa oras na ito, tumawag si King Sun, sinabing kahit hindi pa niya natutukoy kung sino ang nagbigay ng plano, base sa kanyang profesional na karanasan, hinuhusgahan niya na kahit nagbitiw na si Kezi, dati siyang tumulong sa ihwa. Kaya di posibleng ang pumalit sa kanyang posisyon ay isang taong malapit sa kanya. Lubos na sumang-ayon si Buran. Pagbalik sa Pinsyang, narinig ni Buran si Xiaoyang na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya sa likod niya, kaya hinarap niya ito. Si Xiaoyang ang pinakakahina-hinala sa kaso ng pagpapalabas ng plano. Hinarap ni Secretary Jiao ang lahat at pinaalis sila. Lumamig din ang kanyang saloobin kay Buran at direkta niyang sinabi ang kanyang pananaw. Ayaw niya ng sinuman mula sa pamilya na manatili sa Pinsyang. Lumabas na si Xiaoyang ang naglabas ng plano, ngunit pumayag at nagpaalala si Secretary Jiao sa kanya. Sa ganitong paraan, nakawin ni Xiaoyang ang plano ni Buran at dahil dito, nakapagdisenyo sina Secretary Jiao at Chen Mani ng ibang plano batay sa plano ni Buran. Ang patuloy na pagkabigo ni Lee Min-kai ay nawala ng pasensya si Madam Hua. Pinalitan siya ni Meng Kexin bilang General Manager ng
Yihua, at si Iming Kai ay nanatili na lamang bilang office director. Tumawag si Xiaoyang kay Iming Kai para humingi ng bayad, at nahuli siya ni Lu Kanyang. Ayaw niyang palakihin ang issue, humingi lamang siya ng dalawang bagay. Una, hindi nagagambalain ni Iming Kai ang pamilya ni Imingde. Pangalawa, maging saksi niya at sabihin ang totoo kay Buran. Naalis ni Buran ang pagdududa niya kay Lu Kanyang at nagkabalikan silang dalawa. Dinala ni Lu Kanyang si Buran sa pangingisda para mag-relax. Pagkatapos nito, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Sumuko na si Iming Kai, hinikayat niya si Izihong na guluhin si Lu Kanyang. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataon na ligawan si Secretary Jiao. Ang ideya niya ay humanap ng mga taong sisira sa proyekto ng pagbabago ng lumang distrito na magdudulot ng gulo sa Pinsyang. Dinala ni Lu Kanyang si Buran para harapin ang krisis sa media. Pinakiusapan niya si Tiawang na maghanda ng piging at balak niyang kausapin ng maayos ang mga taong nagdudulot ng gulo. Samantala, si Buran na hindi umiinom ay naging super niya. Ginamit ni Buran ang kanyang bentahe bilang isang taga-disenyo at ginamit ang kanyang kakaibang pananaw para kumbinsihin ang mga taong sadyang nagdudulot ng gulo. Sa oras na ito, nakatanggap si Lu Kanyang ng tawag mula kay Secretary Jiao at pagbukas pa lang ng bibig niya ay tinawag na niya si Kuya. Labis na natuwa si Lu Kanyang, ito ay nagpapatunay na bumalik na ang alaala ni Lusiki. Gusto niyang pumunta agad sa ospital, ngunit ayaw siyang paalisin ng mga taong iyon, kaya walang nagawa si Buran kundi humarap, sinabing siya ang papalit sa Pinsyang na inom ng ilang baso kasama nila. Si Kiran Tidik ay binayaran ni Izihong. Ayon sa tagubili ni Izihong, gusto niyang mag-toast kay Buran at sa gayon ay sirain ang plano ng Pinsyang na kumbinsihin ang mga tao. Sinubukan ni Buran ang lahat ng paraan para kumbinsihin ang mga tao, ngunit patuloy na binabanggit ni Kiran Tidik ang tungkol sa pag-inom. Walang nagawa si Buran kundi makipag-inuman sa kanila. Sa kabilang dako, mabilis na pumunta si Lu Kanyang sa ospital. Tumakbo si Secretary Jiao sa kanyang mga bisig, tinawag siyang kuya. Nagulat at natuwa si Lu Kanyang. Nag-alala siya na si Lusiki ay maaalala ang mga masakit na bagay pagkatapos niyang mabawi ang kanyang alaala. Si Lusiki ay nag-aalala naman sa saloobin ni Lu Kanyang sa kanya. Ngayon, si Izihong ay nakadikit sa kanya tulad ng linta. Gusto niyang si Lu Kanyang ang umayos. Binigyan ni Lu Kanyang ng leksyon si Izihong. Sinabihan siyang lumayo kay Lusiki, ngunit nagpumilit si Izihong. Alam niyang gusto ni Lu Kanyang si Buran, kaya humiling siya kay Lu Kanyang na pumili sa pagitan ni na Lusiki at Buran. Kung sasabihin ni Lu Kanyang na si Lusiki lang ang gusto niya, susuko siya, kung hindi, hindi siya urong. Nasa pagitan ng dalawang bato si Lu Kanyang, binalaan niya si Izihong na parehong hindi dapat niyang galawin sina Buran at Lusiki. Napilitan si Izihong. Sa oras na ito, tumawag si Tiawang, sinabing lasing si Buran at sinabihan si Lu Kanyang na pumunta agad. Nag-alala si Lu Kanyang, kaya pumunta siya sa lumang distrito. Galit din si Lusiki, kaya sumunod siya. Nang dumating si Lu Kanyang sa bahay ni Tiawang, nakita niya si Buran na kumakanta ng karaoke. Sinabi niyang nakumbinsi na niya ang mga tao. Nakita ni Lu Kanyang na lasing siya, kaya naawa siya. Binigay niya ang kanyang jacket para isuot niya at inakay siya pa uwi. Dumating si Lusiki, kinutya si Buran, pinuna siya sa pagiging magaling lang sa pagdudulot ng gulo. Inakay ni Lu Kanyang si Buran papasok sa kotse. Nagsiselo si Lusiki, kaya direkta niyang sinabi na siya si Lusiki. Nagulat si Buran, ngunit binati pa rin niya si Lusiki. Si Lu Kanyang ay nasa pagitan ng dalawang bato, hindi makakilos. Nawala ang konsentrasyon ni Lusiki, muntik na siyang makabangga. Hinawakan ni Lu Kanyang ang manibela, tinulungan siya, kaya hindi siya nasaktan. Nakita ni Buran at nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang puso. Inalok ni Lusiki na ihatid si Buran pa uwi, umaarte bilang isang amo. Galit na bumaba si Buran ng kotse at pumunta sa Haohe Bar. Gusto siyang isama ni Lu Kanyang, ngunit nagkunwari si Lusiki na sumasakit ang ulo. Walang nagawa si Lu Kanyang kundi dalhin muna siya sa ospital. Galit si Buran, uminom siya para sa Pinsyang at Lu Kanyang, ngunit sa huli ay iniwan siya. Nagsuka siya, pagkatapos ay pumunta sa Haohe Bar. Nakita siya ni Kinsun na ganoon, kaya nahulaan niya ang dahilan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para suyuin si Buran, ngunit hindi siya naanti. Ang naiisip lang niya ay ang proyekto ng pagbabago ng lumang distrito. Humiling siya kay Kinsun na tulungan siyang maghanap ng ilang antigo upang magdagdag ng sinaunang kagandahan sa lumang distrito. Walang nagawa si Kinsun kundi pumayag, ngunit sa kondisyon na masahihin niya ang kanyang likod. Sa daan, habang nag-iisip si Lu Kanyang, mas lalo siyang nakaramdam ng hindi maganda, agad siyang bumalik upang hanapin si Buran. Hindi niya dapat iniwan ito sa gilid ng kalsada kanina. Dumating siya sa Haohe Bar. Nakita niya ang eksena na minamasahe ni Buran ang likod ni Kinsun. Nagselo siya at umalis kasama si Lusiki. Dinala ni Lu Kanyang si Lusiki sa ospital. Pagkatapos ay inihatid siya pa uwi. Pagkatapos, agad siyang umuwi, gustong makipag-usap kay Buran, ngunit tumawag si Lusiki. Sinabi niyang gusto niyang lumipat sa kanyang bahay. Mahusay na tumanggi si Lu Kanyang. Sinabing maaari niyang sunduin at ihatid si Lusiki sa trabaho araw-araw. Inihatid ni Kinsun si Buran pa uwi. Gusto siyang kausapin ni Lu Kanyang, ngunit
hindi niya pinansin, trabaho lang ang pinag-uusapan nila, pansamantalang isinantabi ang pag-ibig. Wala ring nagawa si Lukanyang. Kinabukasan, sinundo ni Lukanyang si Lusiki para pumasok sa trabaho. Katatapos lang dumating ni Buran sakay ng e-bike. Dumating din sina Kingson at NTH, ang taong dalubhasa sa pagkuha ng mga antigo. Ang ilan sa kanila ay nag-uusap tungkol sa trabaho, habang nagpapaligsahan din, lalo na sina Lukanyang at Kingson, walang gustong magpatalo. Mabuti na lang at hindi ito nakaapekto sa pag-usad ng proyekto. Nagbabaan sila para ihatid si NTH at sakto namang dumating si Izihong sakay ng kotse. Nakadikit pa rin siya kay Lusiki. Nang makita ni Buran na hindi maganda ang sitwasyon, sumakay siya sa kotse at inihatid si Izihong pauwi sa pamilya. Walang magawa si Izihong kay Buran, ngunit gusto niyang sirain ang relasyon ni Buran at Lukanyang. Sinabi niya kay Buran na minsan ay naglaslas si Lusiki dahil kay Lukanyang, na lalong nag-alala kay Buran na nalulungkot na tungkol dito. Pumasok si Buran sa pinsyang na may hindi mapakali na kalooban. Nasa isip niya ang mga usap-usapan ng kanyang mga kasamahan tungkol sa relasyon ni Lukanyang at Lusiki. Yumuko siya, nabangga ang isang tao. Tumingala siya at nakita niya na si Lukanyang pala. Dinala ni Lukanyang si Buran sa hardin ng bulaklak sa rooftop. Taos puso siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag ang tungkol sa nangyari kagabi. Dahil patuloy na nakadikit si Izihong kay Lusiki, nagkunwari siyang kasintahan nito. Nagtanong si Buran tungkol sa paglaslas ni Lusiki. Ipinaliwanag ni Lukanyang na talagang nasugatan ang kamay nito at noon itinulak niya siya palayo, kaya hindi siya nabangga ng kotse, at nasugatan din siya dahil doon. Sinabi ni Lukanyang na ang taong nakaupo sa harap ni Buran ngayon ay ang tunay niyang sarili, umaasa siyang mapagkakatiwalaan niya siya. Sinabi ni Buran na hindi niya maihahambing ang sarili niya sa pagiging magkababata ni Lukanyang at Lusiki, kaya kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang tungkol sa relasyong ito. Hiniling niya na bigyan nila ang isa't-isa ng oras para huminahon, ito rin ay isang paraan upang maging responsable sila sa kanilang damdamin. Nang makita si Buran na tumalikod at umalis, medyo nalungkot si Lukanyang, ngunit wala siyang magawa. Si Imingkay ay nag-iinom sa bahay, nagpapalipas ng kalungkutan. Nakita siya ni Izihong at lumapit para magtanong. Sa kabila ng pagkainis ni Imingkay, hindi niya nakalimutan ang planong bigyan si Luchenyang ng matinding dagok at sabayan na rin ng leksyon si Buran. Pinag-usapan ng mag-ama ang planong paninira at napagpasyahang magsimula sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye. Si Buran ang nagkusang sumali sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye, kaya napilitang pumayag si Luchenyang. Si Kingson ang nanguna sa trabaho sa logistic at bukod sa pagbigay ng pagkain sa mga manggagawa, naghanda rin siya ng inihaw na karne para kay Buran. Dinala ni Secretary Jiao ang kanyang mga kasamahan at umupo rin sa hapagkainan at puno ng galit ang mga sinabi kay Buran. Pagkatapos, dumating si Luchenyang at nagdala rin siya ng paboritong pagkain ni Buran. Habang kumakain sila, lihim silang nag-aagawan at tahasan o patagong pinatutunayan ang kanilang pag-aari. Sadyang hinamon ni Kingson si Luchenyang gamit ang coke para malaman kung sino ang mas mahusay. Ngunit sa huli, siya ang labis na nalasing at panay ang pagdighay. Pinagalitan ni Buran ang dalawang isip bata. Matapos kumain, gustong kausapin ni Luchenyang si Buran, ngunit pinigilan siya ni Lusiki. Hindi rin siya binigyan ni Buran ng pagkakataon at mabilis na umalis kasama si Kingson. Napilitang bumalik si Luchenyang sa kumpanya kasama si Lusiki. Pagkaalis ni Kingson, gustong ayusin ni Buran ang kanyang gamit at umuwi na sana, ngunit narinig niyang tumakbo ang mga manggagawa at sumigaw na may multo. Nagmamadali siyang lumapit upang magtanong. Sabi ng mga manggagawa, may nakakita raw ng pugot na multo na gumagala sa construction site. Para mapanatag ang loob ng lahat, sinabi ni Buran na matutulog siya sa construction site ngayong gabi. Isang babaeng tulad ko ay hindi natatakot, kayong mga lalaki, bakit kayo matatakot? Nalaman ni Luchenyang ang balita, hinala niyang may gumagawa ng kalokohan sa likod, kaya naghanda siya ng kanyang gamit at nagpa siyang pumunta sa construction site ngayong gabi para hulihin ang multo. Bagamat medyo matapang si Buran, isa lang siyang babae at nag-iisa sa madilim na construction site sa gabi. Talaga namang medyo natatakot siya, kaya naglakas loob siyang sumigaw at nag-alay pa ng tsaa at alak sa paligid para gumaan ang kanyang loob. Ngunit mayroon pa ring ingay sa construction site, kaya napilitan siyang kumuha ng kahoy na pamalo para tingnan at niyakap siya ng isang anino. Natakot si Buran, pumiglas at sinipa ang kalaban, kaya napilitan si Luchenyang na magpakilala. Dahil dumating si Luchenyang, mas gumaan ang pakiramdam ni Buran. Ang maingat na pag-aalaga at taos-pusong pagpapaliwanag ni Luchenyang ay unti-unting nagpawalang bahala sa pagdududa ni Buran sa kanya. Nagtulungan silang dalawa at nahuli ang nanggugulo at dinala sa himpilan ng pulisya. Matapos maging abala buong gabi, natulog sila sa loob ng tolda. Kinabukasan, maagang nagising si Buran dahil sa ingay ng mga manggagawa. Ayaw niyang malaman ng mga manggagawa ang relasyon nila ni Luchenyang, kaya siya mismo ang lumabas upang batiin ang lahat at pagkatapos ay dinala sila sa pinangyarihan kung saan nahuli ang multo. Bago pa niya tinawag si Luchenyang palabas ng tolda. Ngunit natuklasan pa rin ito ng mga manggagawa na mula si Buran. Nalaman ni Luchenyang at Buran na sina Imingkay at Izihe ang may kagagawan sa likod, kaya pumunta sila sa bahay ng pamilya inang umaga para magbigay ng regalo. Ang totoo
ay gusto nilang turuan ng leksyon sina Lee Min-kai at Meng Kexin upang sa harap ni Ginang Hua, magsalita sila ng mabuti para kay Buran at hadlangan ang anumang aksyon laban sa kanya. Kung hindi, ilalabas niya ang katotohanan na si Izihe ang umarkila ng tao para magpanggap na multo. Lumabas sina Lu Chenyang at Buran sa bahay ng pamilya ni. Nagtapos ang insidente ng paghuli ng multo nang pumayag sina Lee Min-kai at Meng Kexin sa kondisyon ni Lu Chenyang. Nangako silang hindi na nila guguluhin si Buran. Sa kalaunan, kung si Ifisigi ay gumawa ng anumang hakbang laban kay Gi-isa, pipigilan din nila ito ng buong lakas. Nagpasalamat si Gi-isa kay Da Xiang-Sens. Kinuha ni Di-Sex Vengo ang pagkakataon at humiling kay Gi-Tu-Vive na gumawa ng sweet and sour pork ribs para sa kanya bilang kapalit. Si Gi-isa ay walang pagpipilian kundi samahan siya pauwi upang kumain. Sa kabilang banda, napansin ni Kalihimjo na wala si Di-Sex Ven sa kumpanya. Tumawag si Ifisigi at sinabing si Di-Sex Ven at Gi ay natulog ng magkasama sa tolda sa construction site. Sinabihan siya na talikuran ang ideya ng paghabol kay Di-Sex Ven. Galit na galit si Kalihimjo, kaya pumunta siya sa construction site upang kumpirmahin at natuklasan na ang mga manggagawa ay nag-uusap-usap tungkol dito at may mga bakas pa ng 2 tao sa loob ng tolda. Sina si Ines at si Tuvai ay lubos na tinatanggap si T-Sex Ven. Itinuring na nila siyang manugang. Si T-Sex Ven ay hindi rin nagpakita ng pagkamahiyain. Masarap na kinain ang sweet and sour pork ribs at naubos ang bawat mangkok ng kanin na nagpawalang magawa kay Gia. Tumawag si Kalihimjo at tinanong si T-Sex Ven kung babalik siya sa kumpanya. Si T-Sex Ven ay masaya kasama si Gi-san, kaya hindi niya nais na bumalik, kaya binigyan niya ang sarili ng isang araw na bakasyon. Malungkot na nagtungo si Kalihimjo sa Ho-Gi restaurant at nagsumbong kay Gibide tungkol sa relasyon ni Natira at Di-Sex. Sinisi ni Gibide si Kalihimjo dahil sa pagiging masyadong pabigla-bigla, pagkatapos ay inamin na siya ang kanyang kapatid sa ama. Nagulat si Kalihimjo, tila narinig niya na hindi niya tinatanggap ang amang ito. Hindi na si Secretary Jiao nag-aksaya ng panahon at tinawagan niya si Lu Chenyang at nagkunwari siyang masakit ang kanyang ulo at sinabi na natatakot siyang mawala ng alaala. Nagmadali si Lu Chenyang na inalo siya. Narinig ito ni Buran, kaya sinundan niya si Lu Chenyang at sinabing mas madali kung babae ang mag-aalaga sa babae. Nang makita si Lu Chenyang, niyakap siya ng mahigpit ni Secretary Jiao at ayaw siyang bitawan. Inalis ni Lu Chenyang ang kanyang kamay at ipinaliwanag na magkapatid lang sila at mananatili siyang kapatid niyang babae magpakailanman. Ngunit ayaw pa ring tanggapin ni Secretary Jiao. Pag-uwi ni Buran, nakita niya ang tagpong ito at nakaramdam siya ng hindi komportable, ngunit lumapit pa rin siya upang batiin si Secretary Jiao. Diretsahang sinabi ni Secretary Jiao, kung gusto ni Buran na maging hipag niya, kailangan niyang lampasan ang pagsubok na palamutihan ang Fulogy apartment sa anyo noong bata pa siya. Walang pag-aalinlangang pumayag si Buran. Sinabi ni Secretary Jiao na gusto niyang kumain ng seafood at pinabili niya si Lu Chenyang. Bago umalis, pinagbili na ni Lu Chenyang si Buran. Kahit anong sabihin ni Secretary Jiao, huwag siyang magdamdam. Ngunit pagkaalis ni Lu Chenyang, sadyang ininis ni Secretary Jiao si Buran. Hindi rin nagpatalo si Buran at pinagalitan niya ito ng ilang beses, kaya galit na umalis si Secretary Jiao. Pag-uwi ni Lu Chenyang, hindi siya nakakain, sinisi niya si Buran dahil hindi siya nakinig sa kanya dahil si Secretary Jiao ay isang pasyente. Galit ding umalis si Buran. Bago umalis, sinabi ni Secretary Jiao na kung pipiliin ni Lu Chenyang na makasama si Buran, makikipag-date siya kay Izihe. Inalo ni Buran si Lu Chenyang at sinabing iyon ay salita lang ni Secretary Jiao dahil sa galit. Hinikayat ni Meng Kexin si Izihe na ligawan si Secretary Jiao dahil sa ganitong paraan ay maapektuhan ang konsentrasyon ni Lu Chenyang. Tamang-tama, nag-text si Secretary Jiao para makipagkita at naramdaman ni Izihe na dumating na ang pagkakataon niya. Ngunit hindi niya inasahan na ginagamit lang siya ni Secretary Jiao para pilitin si Lu Chenyang na makipaghiwalay kay Buran. Naglaho si Secretary Jiao at nag-alala si Lu Chenyang, natatakot siyang saktan ni Izihe si Secretary Jiao. Kaya pumunta siya kay Min-kai para makipagnegosasyon, ngunit hindi niya inaasahang tinanggihan siya ni Min-kai. Pumunta si Lu Chenyang sa Hao-Hiji para uminom. Tinawag si Buran ni Kingston para pumunta at nang makita niya si Lu Chenyang na ganoon ang kalagayan, nasaktan siya. Sa pagkakataong ito, tumawag si Izihe at hiniling niyang makipaghiwalay siya kay Lu Chenyang dahil kung hindi niya pakakawalan si Secretary Jiao. Hindi matiis ni Buran na makita si Lu Chenyang na naghihirap ng ganoon, kaya pumayag siya sa kondisyon ni Izihe, makipaghiwalay kay Lu Chenyang at magbitiw sa pingsyang. Nang makita ni Lu Chenyang na nakipaghiwalay si Buran para iligtas si Secretary Jiao, nabawasan ang kanyang kalungkutan, ngunit ito ang resulta na ayaw niyang makita. Naniniwala si Buran na sa ngayon, ang paghahanap kay Secretary Jiao ang pinakamahalaga at ang tungkol sa paghihiwalay ay pag-uusapan na lang mamaya. Ipinadala ni Izihe ang address kay Buran. Mabilis silang pumunta doon. Si Secretary Jiao ay nasa tolda, mukhang binuli, punit-punit ang damit at nanginginig ang buong katawan. Nagmamadaling hinubad ni Lu Chenyang ang kanyang jacket at isinuot ito sa kanya. Pagkatapos ay inakbayan siya at tumalikod, hindi man lang pinansin si Buran. Labis itong nakasakit kay Buran. Dinala ni Lu Chenyang si Secretary Jiao sa Fulogy at nagpapausok pa ng insenso para makatulog siya at makalimutan ang mga hindi magagandang bagay.
Kinabukasan, ayaw niyang mag-alala si Lu Chenyang dahil dito, kaya inilagay niya ang paso ng bulaklak na kanyang inalagaan ng husto sa harap ng bahay ni Lu Chenyang. Bagamat di labis siyang nag-aatubili, nagpa siya pa rin siyang makipaghiwalay. Binuksan ni Lu Chenyang ang pinto at nakita si Buran. Sinabi niyang lilipat na siya sa lalong madaling panahon at ipapadala ang kanyang resignation letter sa kanyang email bukas at ang upa ay ipapadala rin sa kanyang WeChat. Niyakap ni Lu Chenyang si Buran, ayaw siyang bitawan at sinabing hindi siya pumapayag na makipaghiwalay. Ngunit desidido na si Buran. Sa loob ng bahay, umalingaw ang boses ni Secretary Jiao na tinatawag si Lu Chenyang. Pinakawalan niya si Lu Chenyang at umuwi. Kinabukasan, tinulungan ni King Sun si Buran na lumipat palabas ng Fulige. Naawa si Buran, ngunit wala siyang magawa. Sa daan, ipinadala niya ang pera sa upa kay Lu Chenyang. Umaasang maririnig niya ang pagpigil nito, ngunit walang reaksyon si Lu Chenyang. Nasaktan si Buran at lumuha. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Lu Chenyang na pigilan siya, ngunit hindi niya alam kung paano magsimula hanggang sa maiuwi na ni King Sun si Buran sa bahay ng kanyang magulang at maayos na ang lahat. Saka lang nag-text si Lu Chenyang para magtanong kay King Sun. Sumagot si King Sun na wala na siyang karapatang magtanong pa. Nagising si Secretary Jiao sa hating gabi, nakita si Lu Chenyang na nakaupo ng tulala, alam niyang nagtagumpay ang kanyang plano. Sa totoo lang, walang ginawa sa kanya si Izihe, at tinali pa niya si Izihe, at umarte sila ng eksena ng panggagahasa. Si Izihe ay kusang loob na naging sunod-sunuran sa kanya. Kinabukasan, inutusan ni Lu Chenyang si Master Li na magmobilisa ng mga tauhan para hanapin si Izihe. Nagkunwari agad si Secretary Jiao na sumasakit ang ulo at pinigilan niya si Lu Chenyang at sinabi pa na may sensitibong video sila ni Izihe sa telepono nito at sinabi kay Lu Chenyang na tumigil na at huwag nang usigin pa. Nagulat si Lu Chenyang dahil dito. Si Buran ay hindi rin masaya sa bahay nang makita ni na Iminde at Buhyon. Ang tanging nagawa nila ay kumuha ng trabaho sa interior design mula sa mga kapitbahay para sa kanilang anak na babae upang magpalipas ng oras. Umaasa na makakalimutan niya kaagad ang lungkot sa pag-ibig. Ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye ay biglang natigil. Si Xiyi Hu ay inakusahan ng pagbibigay ng peking antike at ang issue tungkol sa panggagaya ni Chen Mani sa mga disenyo sa ibang bansa ay nabunyag din. Na naglagay sa Pingsiyang sa isang mahirap na sitwasyon. Lumabas na, lahat ng ito ay kagagawa ni King Sun. Nagkaroon siya ng kasunduan sa pakikipagtulungan kay Ginang Hua. Ang layunin ay sirain ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye na malapit nang matapos at tuluyang talunin ang Pingsiyang. Hindi alam ang katotohanan, nagsimulang palibutan ng mga tao sa lumang kalye ang tanggapan ng proyekto ng Pingsiyang at hindi nakinig sa paliwanag ng mga empleyado. Nag-post si Secretary Jiao ng impormasyon tungkol sa pagtigil ng proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye sa kanyang Moments. Nakita ito ni Buran. At labis siyang nagulat, ito ay proyekto ng Pingsiyang. Ito ang kanilang pinagsikapan ni Lu Chenyang. Hindi niya hahayaang masira ang proyektong ito. Agad na pumunta si Buran sa construction site para humanap ng solusyon. Nang dumating si Buran sa construction site, pinalibutan siya ng mga gumagawa ng gulo. Dumating si Lu Chenyang para iligtas siya at humingi ng karagdagang oras para sa Pingsiyang. Kahit na kailangan kong ibenta ang lahat ng aking ari-arian, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Ngunit nagpilit ang mga taong iyon na hulihin si Buran bilang hostage. Hindi pumayag si Lu Chenyang, gusto niyang kunin si Buran. Ngunit pinalo siya ng isang tao sa ulo gamit ang isang piko. Pagkatapos noon, umalis na ang lahat. Nagmadali si Buran na itabi si Lu Chenyang at binalutan ng benda ang sugat. Narinig na si Ginang Hua ay pinaupo si King Sun bilang sihi ng Yihua. Hindi mapakali sina Iming Kai at Meng Kexin. Ito ang posisyon para kay Izihe. Bukod pa rito, si King Sun ay ang biyolohikal na anak ni Lu Mingyuan, ang matagal ng kaaway ng Yihua. Nag-aalala sila na magiging traidor si King Sun. Ngunit nagpumilit pa rin si Ginang Hua. Naniniwala siyang si King Sun at Lu Chenyang ay ipinanganak na magkalaban. At ang pagbibigay ng kaunting benepisyo kay King Sun para umatras siya ang pinakamagandang resulta. Binalaan niya ang dalawa na huwag nang magduda pa sa kanyang desisyon at huwag ding galitin si Buran dahil isa ito sa mga kondisyon ng pakikipagtulungan ni na King Sun at kanya. Dumating din si Secretary Jiao sa construction site sa lumang kalye. Nang marinig niyang nasugatan si Lu Chenyang, nagmamadali siyang tumakbo para tingnan. Ngunit nakita niya ang tagpo na masayang nag-uusap sina Lu Chenyang at Buran. Kahit nasugatan, nagpasalamat si Lu Chenyang sa taong pumalo sa kanya. Kung hindi siya kumilos, baka matagal akong magalit ni Buran. Naawa naman si Buran, bakit hindi ka umiwas? Sina Lu Chenyang at Secretary Jiao ay sunod-sunod na nakatanggap ng tawag. Ang team ng inspeksyon na ipinadala ng gobyerno ay dumating na sa Pingsiyang at hiniling silang bumalik kaagad para magpaliwanag. Pagbalik nila sa kumpanya, natuklasan nilang si King Sun ang namumuno sa team ng inspeksyon. Hiniling ni King Sun na panagutin ang taong responsable sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye at magpaliwanag tungkol sa pag-upa kay Chen Mani bilang designer. Humingi si Lu Chenyang ng karagdagang oras at ang Pingsiyang ay magbibigay ng paliwanag na magbibigay kasiyahan sa kanya. Iminungkahi ni Secretary Jiao na gawing scapegoat si
Buran, ngunit mariing tumutol si Lu Chenyang. Hindi naintindihan ni Secretary Jiao. Agad na sinabi ni Lu Chenyang ang tungkol sa pagpapanggap niya na ginahasa. Nakipagtulungan siya kay Zihe sa pag-arte. Pinuna niya ito na masyadong makasarili at padalos-dalos at hindi man lang nag-iisip sa damdamin ng iba. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya at naiwan si Secretary Jiao na umiiyak. Hinanap ni Lu Chenyang si King Sun at nagmungkahi ng pakikipagtulungan at tila nagkasundo ang dalawa. Nalaman ni Buran na si King Sun pala ang anak ni Lu Mingyuan. Alam din niyang ang layunin ni King Sun sa paglapit sa kanya ay upang maghiganti sa pamilya Yi. Ngunit pagkatapos, nagbago ang isip ni King Sun at naging tunay na magkaibigan silang dalawa. Sa pagkakataong ito, nagmakaawa si Buran kay King Sun na patawarin ang Pingxiang. Ngunit humingi naman si King Sun na maging kasintahan niya bilang kondisyon. Ito ay isang bagay na hindi matatanggap ni Buran. Hinanap ni Buran si Secretary Jiao at sinabing mag-post siya at akuin ang lahat ng responsibilidad upang mailigtas ang Pingxiang sa krisis. Ang ginawa niyang ito ay medyo ikinagulat ni Secretary Jiao. Ngunit sa ngayon, ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang iligtas ang Pingxiang. Nang magkasundo ang dalawa at handa ng kumilos, nakatanggap sila ng hindi inaasahang balita. Tahasang inihayag ni Lu Chenyang na pananagutan niya ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye at ang kapalit ay ang kanyang pagbitiw at tuluyang umalis sa Pingxiang. Parehong nagulat sina Secretary Jiao at Buran. Sinimulan ni Buran na hanapin si Lu Chenyang, ngunit hindi niya ito makita sa lahat ng lugar na posibleng puntahan niya. Pumunta si Buran sa Fulege at naalala ang matatamis na sandali nilang dalawa, hindi maiwasang malungkot siya. Sa pagkakataong ito, dumating din si Secretary Jiao para hanapin si Lu Chenyang. Umiiyak siya habang nagmamakaawa kay Lu Chenyang na bumalik dahil kung wala siya, magiging mahirap ang Pingxiang. Inilipat na ni Lu Chenyang ang lahat ng kanyang shares sa Pingxiang kay King Sun. Si King Sun ay may mas malaking karapatan sa Pingxiang. Hinanap niya ang mga dating kasosyo ng Pingxiang. Ang mga kasosyo na ito ay nagbenta ng kanilang mga shares dahil sa nasirang reputasyon ng Pingxiang o lumipat na para makipagtulungan sa Ihwa. Iniulat ni King Sun ang sitwasyon kay Ginang Hua. Lubos na nasiyahan si Ginang Hua at ipinahayag din niya ang kanyang sinseridad. Inilipat niya kay King Sun ang shares na dating inilaan niya kay Yiminde. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng karagdagang puhunan para ligawan si Buran. Tunay ngang matalino si Ginang Hua, kung magpapakasal sina King Sun at Buran, mananatili pa rin sa kamay ng pamilya I ang shares ng Yihua. Dalawang layunin ang naabot niya sa isang bato. Sinabi ni King Sun na siya ang mamamahala sa mga susunod na gawain ng proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye at gagawin niya ang lahat para mapakinabangan ito. Walang tutol si Ginang Hua. Sa kabilang banda, hindi makita ni Buran si Lu Chenyang, galit siyang nagmura sa kanya at sinabing walang pananagutan si Lu Chenyang dahil iniwan niya ang Pingxiang at si Secretary Jiao at naglaho siyang mag-isa. Pumunta si Imingde sa tabing dagat para alalahanin si Lu Mingyuan at nakipagkita rin kay King Sun at ikinuwento ang mga nangyari noong nakaraan. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho ng husto ang ina ni King Sun sa ibang bansa, saan siya kukuha ng pera para bumili ng bahay. Lahat ng ito ay ibinigay ni Lu Mingyuan. Pagkatapos mangyari ang insidente kay Lu Mingyuan, nagmungkahi ang ina ni King Sun na ibenta ang lahat ng bahay para tulungan si Lu Mingyuan, ngunit kahit ganoon, mahirap pa ring makatakas ang pamilya Lu sa panganib. Ayaw ni Lu Mingyuan na maging walang-wala ang kanyang asawa at anak, kaya tinanggihan niya ang kahilingan na ito. Matapos marinig ang kwento ni Yiminde, yumuko si King Sun patungo sa dagat at sa kanyang puso ay napatawad na niya ang kanyang ama. Wala si Lu Chenyang sa Pingxiang, halos paralisado na ito, maraming empleyado ang nagbitiw at wala ring magawa si Secretary Jiao. Sa pagkakataong ito, dumating si King Sun, walang pakundangan sa kanilang pagiging magkapatid at hiniling kay Secretary Jiao na pirmahan ang kasunduan para makipagtulungan sa Ihwa dahil kung hindi, ang magiging katapusan ng Pingxiang ay mas masahol pa kaysa sa pamilya Lu noong nakaraan. Wala nang ibang nagawa si Secretary Jiao, kaya napilitan siyang pirmahan ang kontrata. Pagkatapos, sinabi ni King Sun na mayroong magpapatuloy sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye. Hindi masyadong nag-alala si Secretary Jiao, ngunit hindi niya inaasahan na si Buran ang magpapatuloy sa proyektong ito. Galit na galit si Secretary Jiao at sinabi niyang nagkaisa silang dalawa, gusto nilang talunin ang Pingxiang at agawin ang proyekto sa lumang kalye. Ayaw magpaliwanag ni Buran sa kanya. Inayos ni King Sun ang opisina ni Lu Chenyang para gamitin ni Buran. Sa una ay tumanggi si Buran, ngunit sinabi ni King Sun na ito ay para sa pangangailangan ng trabaho. Pumayag si Buran, tutal, sa pagtatrabaho dito, maaari niya ring maalala si Lu Chenyang. Sinimula ni Buran na ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa proyekto at naging abala siya ng husto. Ang tanging problema ay hindi niya alam kung saan nagpunta si Lu Chenyang at hindi pa rin niya ito makontak. Ngayon, pag-uwi ni Buran, natuklasan niyang wala ang kanyang mga magulang sa bahay at si Lu Chenyang ay nakasuot ng apron na lumabas sa kanyang harapan. Nagulat si Buran. Sinabi ni Lu Chenyang na inanunsyo niya ang kanyang pag-alis sa Pingxiang at ang kasalukuyan niyang trabaho ay ang maging logistic ni Buran. Wala ring nagawa si Buran kaya hinayaan na lang si Lu Chenyang. Si Lu Chenyang ang umako ng responsibilidad sa paglalaba at pagluluto at nagdala pa siya ng pagkain sa opisina para kay Buran na nag-o-overtime. Nang makita ito ni King Sun, galit na galit siya kaya tinawag niya ang gwardiya para paalisin si Lu Chenyang. Inihatid ni King Sun si Buran pauwi. Nag-aabang na si Lu Chenyang sa tabi ng kalsada. Dahil gabi na, naapakan ni Buran ang kanyang paa at buong pagmamahal siyang binuhat ni Lu Chenyang. Ang mga ilaw sa tabi ng kalsada ay nagbigay liwanag sa magkasintahan na nagparamdam sa kanila ng kakaibang kagandahan.
Wala nang gulong ginagawa ang ihwa sa likod, kaya mabilis na natapos ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang kalye. Nagalak ang lahat sa pagdiriwang. Inilahad ni Buran ang katotohanan kay Secretary Jiao na tinanggap niya ang proyektong ito dahil gusto niyang tuparin ang pangarap ni Lucena. Lubos na naantig si Secretary Jiao at naramdaman din niya ang sinseridad ni Buran at Kinson. Ikinuwento pa ni Buran na nakatira si Lucena sa kanilang bahay. Binitawan na ni Secretary Jiao ang lahat. Sumakay si Buran ng taxi pa uwi at biglang umilaw ang mga ilaw sa kalye. Lumabas na, sadyang naglagay si Lucena ng mga ilaw sa kalye para kay Buran. Naantig si Buran sa pagmamahal ni Lucena at nagdesisyon siyang makipagbalikan dito. Bagamat masaya siya sa loob, nagkunwari pa rin si Buran na hindi pa niya napapatawad si Lucena. Alam naman ni Lucena ang nasa isip niya, kaya hinalikan niya ito. Nagmukmukang halikan ang dalawa. Kaagad siyang kumuha ng kanin at nagmadaling pumasok sa bahay para matulog. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok si Lucena at pumasok. Habang nagsasalin siya ng tubig para kay Buran, hindi niya sinasadyang natapon ito sa mesa na nakabasa sa drawing ni Buran. Nagmamadaling naglinis ang dalawa at nagkatitigan ng hindi sinasadya, lalong nag-alab ang apoy ng pag-ibig. Naghalikan silang muli. Sa pagkakataong ito, binuhat ni Lucena si Buran sa kama. Nang may susunod na hakbang pasana si Lucena, pinapaalalahanan siya ni Buran na hindi pa nakasarado ang kurtina. Naunawaan ito ni Lucena at tumakbo siya para isara ang kortina ng bintana. Ang sumunod ay isang masayang gabi, magandang tanawin, magandang tao, labis na ikinatuwa ni Lucena. Kinabukasan, inimbitahan ni Kinson si Imingde sa barbecue restaurant na madalas nilang puntahan ni Buran. Si Imingde ay bihira ang maging mapagbigay, sinabi niyang siya ang manlilibre ng pagkaing iyon. Siyempre, hindi naman hinayaan ni Kinson na magbayad siya. Dumating din si Lucena pagkatapos. Kumain at nagkwentuhan ang tatlong tao. Lumalabas, ang lahat ay nasa loob pala ng kanilang plano. Ang pagsali ni Kinson sa ihwa noon ay bahagi rin ng plano. Ang layunin nila ay ipasok ang ihwa sa pagsasanib ng mga piling produkto, muling likhain ang kultura ng korporasyon, baguhin ang kalidad ng negosyo ng ihwa noon upang makamit ang isang win-win na resulta. Ginamit ni Kinson ang oras ng kanyang trabaho sa ihwa para mangalap ng ebidensya ng mga kahina-hinalang gawain ng ihwa bilang kondisyon para kumbinsihin si Madam Hua. Dinala ni Lucena ang mga ebidensyang ito para makipagnegosasyon kay Ginang Hua. Ngunit si Ginang Hua ay isang taong maraming karanasan, paanong madali siyang makukumbinsi. Sa pagkakataong ito, pumasok din sina Kinson at Iminde. Noon lang naintindihan ni Ginang Hua na sila at ang ihwa ay nahulog sa kanilang patibong. Ang tanging nagawa niya ay ibaling ang galit kay Iminde, sinampal siya at pagkatapos ay inakusahan siya ng pagtataksil. Matyagang pinayuhan ni Iminde si Ginang Hua, ngunit galit siya at wala siyang pinakinggan. Nang dumating sina Buran at Lusiki, luminaw ang lahat. Tumayo si Mengkeksin at pinuna ang lahat at gustong hilahin si Ginang Hua na medyo nag-aalinlangan. Si Mingkai ay sa wakas ay nagmatigas, sumigaw siya kay Mengkeksin na huwag nang magtangkang walang kabuluhan at mas gugustuhin pa niyang makipaghiwalay kaysa hindi maging responsable na ikinagalit ni Mengkeksin at umalis. Ayaw sumuko ni Ginang Hua. Sumunod si Lucena at pinayuhan siya. Dinala rin niya si Ginang Hua sa ampunan ng mga bulag at ginamit ang taos pusong damdamin upang gisingin ang kanyang puso. Kasabay nito, nilinaw din niya na wala siyang intensyon na sakupin ang ihwa upang mapag-isipan ni Ginang Hua ang tungkol dito. Sa huli, nagbago ang isip ni Ginang Hua at pumayag siyang pagsamahin ang ihwa at ang pingsyang. Matapos ang insidenteng ito, tinanggap na ni Ginang Hua si Iminde. Taos puso ring humingi ng tawad si Imingkai sa kanyang kuya. Ibinigay ni Izihe ang lahat ng kanyang shares sa ihwa kay Lusiki at ipinahayag ang kanyang determinasyon na abutin ang kaligayahan. Sinabi niya na kung hindi pa siya makapasok sa puso ni Lusiki ngayon, maghihintay siya hanggang sa maging ganap siyang adulto at babalik siya para ligawan ito. Bumalik si Kinson sa Haoheji at maraming babae ang nakapaligid sa kanya. Ang Haoheji ay halos naging lugar na para sa mga single. Ang mga babaeng ito ay tagahanga ni Kinson, ngunit sa kanyang puso ay naaalala pa rin niya si Buran. Ngunit ang pagnanais na ito ay maaari lamang niyang itago sa kanyang puso. Namasyal sina Buran at Lucena sa hardin ng bulaklak, tinatamasa ang romantikong paglalakbay. Bigla, natuklasan ni Buran na nakatayo malapit sina Izihe at Lusiki. Pagkatapos, isang drone ang nahulog mula sa langit at ang nagmamaneho ay si Kinson. Sumunod, dumating din sina Iminde at Buhyon. Lumabas na ito ay isang lihim na inihandang proposa ng lahat. Kinuha ni Lucena ang korona mula sa basket ng bulaklak na dinala ng drone. Inilagay ito sa ulo ni Buran at pagkatapos ay kinuha ang singsing at nagpropose sa kanya. Sa gitna ng pagbati ng lahat, pumayag si Buran sa proposal ni Lucena. Ang magkasintahan na dumaan sa maraming pagsubok at paghihirap ay sa wakas ay nagkasama. Nagtatapos na ang pelikula dito. Salamat sa panonood ng buong video.